Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, katulad ng mga karakter sa kwentong ito, may mga alaala rin tayong naiwan sa isang lugar, sa isang pangako o sa isang taong akala natin ay hindi na natin muling makikita. Sa isang lumang eskinita sa Tanza, Cavite, may isang maliit na bahay na yari sa kahoy, yero at tiyaga. Doon ni lumaki si Crisanto Velarde, isang binatang hindi palakibo, ngulit malalim kung magmahal at mangarap. Hindi siya anak mayaman, hindi siya sanay sa luho, at lalong hindi siya lumaki sa pamilyang may seguridad sa buhay. Ang ama niyang si Mang Isko Velarde ay dating pahinante sa isang kumpanyang kargamento, habang ang ina niyang si Aling Perpetua ay tumatanggap ng tahi, plancha at kung minsan ay labada mula sa mga kapitbahay. Mula pagkabata, nakita na ni Crisanto kung paano magbilang ng barya ang kanyang ina bago mamalengke. Nakita niya kung paano magtiis si Mang Isko sa habdi ng likod matapos magbuhat ng sako maghapon. At nakita rin niya kung paano tumatahimik ang bahay nila kapag due date na ng kuryente, tubig at utang sa tindahan. Anak, minsang sabi ni Mang Isko habang nagtatapal ng sirang tsinelas gamit ang alambre, hindi masamang mangarap ng mataas. Pero tandaan mo, kapag umangat ka, huwag mong kakalimutan kung saan ka galing. Tumanggo si Crisanto. Nasa 17 taon pa lamang siya noon. Payat, sunog ang balat sa araw at laging may dalang lumang notebook na puno ng plano. Pangarap niyang makapagtayo ng sariling negosyo balang araw. Hindi dahil gusto niyang magmayabang sa kanilang lugar, kundi dahil pagod na siyang makita ang mga magulang niyang yumuyuko sa harap ng mga taong may hawak ng pera. Ngunit sa gitna ng lahat ng bigat ng buhay, may isang taong nagpapagaan ng mundo ni Crisanto. Siya si Marilag Sarmiento, ang dalagang may simpleng ganda, mahinhin kumilos at may matang laging tila may liwanag kahit pagod na ang katawan. Si Marilag ay nagtatrabaho noon sa maliit na panaderya ng kanyang tiyehing si Chea Osang. Maagang namatay ang mga magulang niya sa aksidente sa dagat, kaya si Chea Osang ang kumupkop sa kanya. Hindi madali ang buhay ni Marilag, pero hindi siya naging mapait. Sa halip, naging mas mapagbigay siya. Kapag may batang kulang ang barya, binabawasan niya ang sukli o dinadagdagan ng tinapay. Aba, ikaw talaga. Kung puso lang ang puhunan sa negosyo, milyonarya ka na. Doon madalas dumaan si Crisanto tuwing umaga bago pumasok sa klase. Minsan, bibili siya ng 2 pandesal kahit isa lang ang kaya niyang bayaran dahil alam niyang palihim siyang dinadagdagan ni Marilag. Sa una, ngitian lang. Sunod ay kamustahan. Hanggang isang araw, inabot ni Marilag ang supot ng tinapay at napansin ni Crisanto ang maliit na sugat sa daliri nito. Nasugatan ka? Napansin ni Marilag ang daliri. Ay, maliit lang to. Napaso ako sa tray kanina. Kinuha ni Crisanto ang panyo niya sa bulsa niya. Luma iyon, kupas pero malinis. Balutin mo muna, baka mamaga. Natawa si Marilag. Panyo mo to, di ba? Oo, pero mas kailangan ng daliri mo kaysa ng bulsa ko. Doon nagsimula ang pagkakaibigang unti-unting naging pag-ibig. Hindi sila marangyakong magmahal. Walang mamahaling date, walang regalong binili sa tindahan. Ang meron sila ay maikling lakad sa gilid ng kalsada, paghahati sa isang bote ng soft drinks at mga pangakong binubuo sa lumang estasyon ng bus tuwing dapit hapon. Paborito nilang lugar ang estasyong iyon. Maingay, mausok, maraming taong nagmamadali, pero para sa kanila, parang sariling mundo iyon. Doon nila pinag-uusapan ang mga pangarap. Kapag yumaman ako, sabi ni Crisanto isang hapon habang nakaupo sila sa mahabang simentong bangki, ipapatayo ko ng bahay si nanay, yung hindi na tumutulo ang bubong kapag umuulan. Ako naman, sabi ni Marilag, gusto kong palakihin ang panaderya ni Chea Osang. Gusto kong maraming batang hindi matutulog ng gutom. Napangiti si Crisanto. Puro bata iniisip mo. Kasi alam ko pakiramdam ng batang gutom.
Ayokong maranasan nila yun kung kaya ko namang tumulong kahit konti. Tumingin si Crisanto sa kanya. Sa sandaling iyon, lalo niyang napatunayan na hindi lang ganda ang meron kay Marilag. May puso siyang bihirang makita sa mundong puno ng unahan at lamangan. Ngulit hindi lahat ay natutuwa sa kanilang relasyon. Si Aling Perpetua, ina ni Crisanto, ay matagal nang may lihim na pangamba. Hindi niya kinukumuhian si Marilag. Sa totoo lang, alam niyang mabait ang dalaga. Pero para sa isang inang buong buhay nakipaglaban sa kahirapan, ang kabaitan ay hindi sapat para makaligtas sa gutom. Crisanto, Sabi niya isang gabi habang nagsusulsi ng lumang damit, "Anak, hindi pa panahon para magseryoso ka sa babae." "Nay, hindi naman puhad lang si Marilag sa pangarap ko." "Hindi mo alam ang sinasabi mo," mariing sagot ni Aling Perpetua. "Kapag mahirap ka, konting mali lang, lubog ka na. Pag-ibig, pangarap, maganda pakinggan. Pero kapag wala kang pambili ng bigas, hindi ka niyan ililigtas. Hindi po siya pabigat. Ngayon, hindi. Pero paano kapag nagkapamilya kayo? Paano kapag nagkasakit? Paano kapag pareho kayong walang-wala?" Huminto siya at tumingin ng diretso sa anak. "Anak, ayokong matulad ka sa amin ng tatay mo." Hindi sumagot si Crisanto. Mahal niya ang ina pero nasasaktan siya sa paraan ng pagtingin nito kay Marilag. Para bang kasalanan ng dalaga na mahirap siya. Para bang ang mahirap ay hindi na pwedeng mahalin ng buo. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang pagkakataong magpapabago sa buhay ni Crisanto. Isang dating amo ng kanyang ama, si Don Alipio Montesilo, ang bumalik mula Singapore. May negosyo nito sa logistics at cold storage at minsang bumisita sa lamay ng isang kakilala sa kanilang lugar. Doon niya nakita si Crisanto na tumutulong magbuhat ng mga upuan habang hawak pa rin ang libro sa kabilang kamay. "Anak ka ni Isko, hindi ba?" tanong ni Don Alipio. "Opo, sir. Magaling daw sa eskwela sabi ng tatay mo dati." "Sinusubukan ko lang po." Tumawa ng mahina si Don Alipio. Ang taong nagsasabing sinusubukan lang, madalas sila yung seryosong may mararating. Ilang linggo matapos iyon, nagpadala ng mensahe si Don Alipio. Inaalok si Crisanto ng scholarship at trabaho sa Singapore. Mag-aaral siya ng business operations habang nagtatrabaho sa kumpanya ni Don Alipio. Hindi madali ang kondisyon, ilang taong malayo sa pamilya, mahigpit na training at kailangan niyang patunayan ng sarili sa mundong hindi sanay tumanggap ng mahirap na probinsyano. Pero ito na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Nang sabihin niya kay Marilag, hindi agad sumalita ang dalaga. Nasa likod sila ng panaderya noon at amoy na amoy ang bagong lutong ensaymada. "Singapore?" tanong ni Marilag. "Oo," sagot ni Crisanto. "Hindi ko alam kung gaano katagal, pero babalik ako." Ngumiti si Marilag pero halatang pinipigilan ng lungkot. "Dapat tanggapin mo. Hindi ka ba galit?" "Bakit ako magagalit sa pangarap mo? Crisanto, matagal mo nang hinihintay to. Paano tayo?" Doon bumaba ang tingin ni Marilag. Saglit siyang natahimik bago sumagot. "Kung totoo tayo, hindi tayo mawawala dahil lang sa layo." Hinawakan ni Crisanto ang kamay niya. "Babalikan kita, Marilag. Pangako yan." Ngunit habang pinaghahandaan ni Crisanto ang pag-alis, may ibang plano ang mga taong nasa paligid niya. Nakita ni Aling Perpetua ang pagkakataong tuluyang mapalayo ang anak sa babaeng akala niya ay magiging dahilan ng pagbagsak nito. Sa isip niya, ginagawa niya iyon para sa kabutihan ni Crisanto. Hindi niya nakitang sa bawat hakbang niya ay unti-unti niyang sinisira ang puso ng dalawang taong walang ibang kasalanan kundi mahalin. "Perpetua," sabi ng matandang si Orencio Di Malanta, dating kartero sa bayan habang nakaupo sa maliit na tindahan. "Sigurado ka ba sa pinapagawa mo?" Naglabas si Aling Perpetua ng sobre. "Ayokong masayang ang buhay ng anak ko. Kapag nakatanggap siya ng liham mula sa babaeng yan, ibigay mo sa akin. At kapag kailangan, ikaw na ang gumawa ng paraan para matapos na. Malaki itong kasalanan. Mas malaking kasalanan kung hahayaan kong bumalik sa hirap." Hindi na kumibo si Orencio. Kailangan niya ng pera para sa gamot ng asawa at ang ibinigay ni Aling Perpetua ay sapat para patahimikin ang konsensya niya kahit pansamantala lang. Samantala sa panig naman ni Crisanto, ipinakilala siya ni Don Alipio sa pamilya Valcarcel bago siya umalis. Naroon si Beatriz Valcarcel,
Anak ng kasosyo ni Don Alipio. Maganda, edukada, at sanay sa buhay na lahat ay sumusunod sa gusto niya. Napansin agad ni Beatriz si Crisanto, hindi dahil mayaman na ito, kundi dahil nakita niya rito isang lalaki na maaaring maging makapangyarihan balang araw. "Crisanto, right?" sabi ni Beatriz habang nakalahad ang kamay. "Opo," sagot niya. Magalangis, ngunit malamig. "Don't be too shy. Singapore will eat you alive if you keep looking at the floor." Hindi sumagot si Crisanto. Wala siyang interes sa kanya. Ang nasa isip niya ay si Marilag, ang panaderya at ang pangakong binitawan nila sa lumang estasyon. Dumating ang araw ng pag-alis. Maagang maaga pa lang, nasa estasyon na si Marilag. May hawak siyang maliit na supot ng tinapay at isang bagong panyo. Pinag-ipunan niya ang tela at siya mismo ang nagburda ng letrang C sa gilid. Nang dumating si Crisanto, bitbit ang maliit na bag, agad siyang sinalubong ni Marilag. Hindi sila nagsalita agad. Tila pareho nilang alam na kapag simula silang umiyak, baka mahindi na kayanin ni Crisanto na umalis. "Ito," sabi ni Marilag, iniabot ang panyo. "Para hindi mo ako makalimutan." Tinanggap iyon ni Crisanto at mahigpit na hinawakan. "Hindi ko kailangan ng panyo para maalala ka. Dalhin mo pa rin. Susulatan kita palagi. Ako rin. Kapag bumalik ako, hindi na kita hahayaang mahirapan." Tumingin si Marilag sa tanya, nangingilid ang luha, ngulit nakangiti. "Huwag mong ipangakong ililigtas mo ako. Ang ipangako mo, hindi mo ako kakalimutan." Napahinga ng malalim si Crisanto. Pangako. Umalis ang bus. Naiwan si Marilag sa istasyon. Hawak ang supot ng tinapay na hindi na nila nakain. Habang palayo ang sasakyan, idindikit ni Crisanto sa dibdib ang panyong may burdang C. Sa isip niya, iyon ang simula ng kanilang paghihintay. Hindi niya alam, iyon pala ang simula ng mahabang panlulokong maghihiwalay sa kanila ng maraming taon. Sa unang buwan, sumulat si Crisanto. Mahaba ang liham niya, tungkol sa lamig ng dormitoryo, sa hirap ng trabaho, sa mga taong minamaliit ang accent niya at sa pangungulian niya kay Marilag. Sumulat din si Marilag. Kinuwento niya ang panaderya, ang kalagayan ni Tia Osang at kung paano siya dumadaan pa rin sa istasyon tuwing linggo kahit alam niyang wala pa roon si Crisanto. Ngunit walang nakarating. Ang mga liham ni Marilag ay napupunta kay Orencio. Ang mga liham ni Crisanto ay nahaharang ni Aling Perpetua sa tulong ng ilang maling address at palusot. Hanggang isang araw, may natanggap si Marilag na liham na umano'y mula kay Crisanto. Maikli lang iyon. "Marilag, patawarin mo ko. Mas mabuti sigurong tapusin na natin ito. Iba na ang buhay ko rito. Huwag mo na akong hintayin." Nabasa iyon ni Marilag sa likod ng panaderya. Hindi siya agad umiyak. Paulit-ulit lang niyang binasa ang bawat salita na parang naghahanap ng senyales na hindi iyon totoo. Pero pangalan ni Crisanto ang nasa dulo, sulat kamay nakahawig ng kanya, at sa batang pusong punong-puno ng pangungulya, sapat na iyon para gumuho ang mundo. Kinabukasan, tumigil siyang pumunta sa istasyon. Sa Singapore, may natanggap din si Crisanto. Liham na umano'y galing kay Marilag. "Crisanto, pagod na ako. May iba nang nanliligaw sa akin. Ayokong sayangin ang panahon ko sa pangakong hindi sigurado. Kalimutan mo na ako." Nang mabasa iyon ni Crisanto, nanlamig ang buo niyang katawan. Ilang oras siyang nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang panyo ni Marilag. Gustong-gusto niyang umuwi, pero pinigilan siya ng hiya, galit at sakit. Sa isip niya, kung pinili ni Marilag ang ibang buhay, wala na siyang karapatang mangulit. Mula noon, isinubsob niya ang sarili sa trabaho. Kung dati ang pangarap niya ay para sa pamilya at kay Marilag, ngayoy ginawa niyang panangga ang tagumpay para hindi maramdaman ang sugat.
Nag-aral siya ng walang pahinga. Nagtrabaho siya hanggang madaling araw. Tinanggap niya ang pangmamaliit ng ibang empleyado. Pinatunayan niyang ang batang galing sa maliit na bahay sa Cavite ay kayang makipagsabayan sa mga anak mayayaman. Lumipas ang mga taon. Namatay si Mang Isko sa sakit sa baga. Hindi nakauwi si Crisanto ng mismong oras ng kamatayan nito dahil nasa gitna siya ng malaking business presentation. Iyon ang unang pagbasag niya. Ngunit lalo lamang siyang naging determinado. Sa bawat nawala sa kanya, tinatapatan niya ng panibagong tagumpay. Samantala, sa Pilipinas, unti-unti ring gumuho ang buhay ni Marilag. Na-stroke si Tia Usang, nagsara ang panaderya. Ang dating lugar na puno ng amoy ng bagong lutong pandesal ay naging tahimik at madilim. Nangutang si Marilag para sa gamot, therapy at ospital. Tinanggap niya ang labada, plancha, paglilinis ng bahay at pag-aalaga ng matanda. Hindi siya nagreklamo. Ngulit gabi-gabi, kapag tulog na si Tia Usang, inilalabas niya ang lumang supot na pinaglalagyan ng mga alaala na may kinalaman kay Crisanto. "Bakit mo pa iniingatan yan?" tanong minsan ni Mang Binildo, matandang kapitbahay at dating guro, nang makita niyang hawak ni Marilag ang lumang litrato nila ni Crisanto sa istasyon. "Hindi ko rin po alam. Siguro kasi may parte sa akin na hindi pa rin naniniwalang kaya niya akong kalimutan ng ganun kadali." Umupo si Mang Benildo sa kahunang bangko. May mga taong nawawala dahil pinili nilang umalis. Pero may mga taong nawawala dahil may ibang nagligaw ng daan. Napatingin si Marilag sa kanya. "Paano po malalaman ng pinagkaiba?" "Kapag dumating ang panahon, anak, ang totoo mismo ang hahanap ng paraan para lumabas." Hindi lubos na naintindihan ni Marilag noon. Ang alam lang niya ay kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang alagaan si Tia Usang. Kailangan niyang bayaran ng utang. Kailangan niyang bumangon kahit wala ng dahilan para ngumiti. Lumipas pa ang mga taon. Si Crisanto Velarde ay naging isa sa pinakamalaking pangalan sa logistics at cold chain supply sa Southeast Asia. Mula sa pagiging eskolar at trainee, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya. Lumago iyon, lumawak at naging bilyon-bilyon ang halaga. Sa mga business magazines, tinawag siyang self-made billionaire. Sa mga conference, hinahangaan siya. Sa mata ng marami, nasa kanya na ang lahat. Pero gabi-gabi, kapag nag-iisa siya sa mataas na condominium unit niya sa Singapore, may isang bagay siyang tinitignan bago matulog. Ang kupas na panyong may burdang, C. Hindi na siya umibig. Sinubukan ni Beatrice na manatili sa tabi niya, lalo na nang lumaki ang negosyo niya. Palagi itong nandoon sa mga event, meeting at gala. Ngunit kahit gaano ito kaganda at ayos sa paningin ng mundo, hindi nito kayang palitan ng babaeng minsang nagbigay sa kanya ng tinapay kahit wala siyang sapat na barya. "Crisanto," minsang sabi ni Beatrice sa isang private dinner, "you can't live your whole life chasing a ghost." Tumingin siya sa baso ng tubig. "I'm not chasing anyone." "Then why do you still look like you're waiting?" Hindi siya sumagot. Dumating ang araw na muling nagbago ang lahat. Namatay si Aling Perpetua sa komplikasyon sa puso. Umuwi si Crisanto sa Pilipinas para sa libing. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng kabaong ng ina. Hindi alam kung paano haharapin ang lungkot at sama ng loob na sabay na pumipiga sa dibdib niya. Matapos ang libing, inayos niya ang lumang bahay nila. Sa ilalim ng baul ng kanyang ina, nakita niya ang isang kahon na nakatago sa lumang kumot. Sa loob noon ay mga sobre. Dilaw na ang papel. May ilan pang may marka ng luha. Binuksan niya ang isa. "Crisanto, isang buwan ka palang wala pero parang isang taon na. Kumain ka ng maayos ha. Huwag mong kakalimutang magpahinga. Dito sa panaderya, lagi kitang naaalala kapag may bumibiling estudyante na kulang ang barya." Nanginig ang kamay ni Crisanto. "Isa pa,
Crisanto, bakit hindi ka na sumusulat? May mali ba akong nasabi? Kung pagod ka, may intindihan ko. Basta sabihin mo lang na ayos ka. Isa pa. Crisanto, kahit masakit, maghihintay pa rin ako ng paliwanag. Hindi ako galit. Gusto ko lang malaman kung totoo bang kinalimutan mo na ako. Naupo si Crisanto sa sahig. Parang biglang nawala ang hangin sa loob ng bahay. Sa ilalim ng mga liham, nakita niya ang isang maliit na resibo at isang sulat kamay ni Orencio Di Malanta na nagsasabing natanggap nito ang bayad mula kay Perpetua para sa mga liham na hindi na dapat makarating. Doon niya naunawaan ang lahat. Hindi siya iniwan ni Marilag. Hindi siya nakalimutan ni Marilag. Pinaghiwalay sila. At sa loob ng 8 taon, naniwala siya sa kasinungalingang yon. Diyos ko, Marilag, anong nagawa ko? Kinabukasan, hindi na siya bumalik sa Singapore. Tinawagan niya si Ira Manlapas, ang kanyang assistant. Ira, sabi niya sa telepono, mababa at basag ang boses. Cancel mo lahat ng Sekamin next 2 weeks. Sir, may investor meeting po tayo sa Hong Kong. Cancel mo. May emergency po ba? Matagal bago siya sumagot. Oo, may taong kailangan kong hanapin. At kung huli na ang lahat, kailangan ko pa rin siyang makita. Sa huling esena ng bahaging ito, bumaba si Crisanto mula sa pribadong eroplano sa Manila, suot ang simpleng itim na polo at hawak ang lumang panyong binigay ni Marilag. Hindi siya umuwi bilang bilyonaryong handang pakitang gilas. Umuwi siya bilang lalaking durog sa pagsisisi. Bitbit ang katotoanang dapat sana'y matagal nang hinanap. Habang umaandar ang sasakyan palabas ng airport, tumingin siya sa bintana. Maingay ang Manila. Mainit, magulo, at puno ng alaala. Para sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon, hindi negosyo ang laman ng isip niya. Hindi pera, hindi reputasyon. Isang pangalan lang. Marilag. Bulong niya habang mahigpit na hawak ang panyo. Hahanapin kita, kahit saan ka pa dinala ng buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, habang tahimik tayong nakikinig sa kwento ng ibang tao, may parte pala roon na parang sariling sugat natin. Mga pangakong hindi natupad, mga taong hindi na bumalik, at mga tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Mahigpit pa ring hawak ni Crisanto Velarde ang kupas na panyong may burdang letrang C habang umaandar ang itim na sasakyan palabas ng airport. Sa labas ng bintana, mabilis na dumarating ang mga billboards, bus, motorsiklo at mga taong nagmamadaling tumawid sa kalsada. 8 taon siyang luwala sa Pilipinas, ngunit hindi nagbago ang pakiramdam ng init, ingay at bigat ng Manila. Ang pinagkaiba lang, hindi na siya ang bitanang may bitbit na mumurahing bag at pangarap. Ngayon, isa na siyang bilyonaryo. May mga tauhan, kumpanya at pangalan na kilala sa ibang bansa. Pero sa loob ng sasakyan, wala siyang maramdaman, kundi takot. Takot na baka huli na ang lahat. Sir, marahang tawag ni Ira Manlapas, ang kanyang assistant, mula sa passenger seat. Diretso po ba tayo sa hotel? Hindi agad sumagot si Crisanto. Nakatingin lang siya sa panyong hawak niya. Parang bawat hibla ng tela ay may kasamang alaala ni Marilag. Ang ngiti nito sa panaderiya, ang amoy ng pandesal sa umaga, ang lungkot sa mga mata nito noong araw ng kanyang pagalis at ang pangakong hindi niya napanindigan. Hindi. Mahinang sagot niya. Pupunta tayo sa Tanza. Napatingin si Ira sa driver nilang si Lemuel Pagsanghan. Sir, galing pa kayong flight. Baka kailangan niyo munang magpahinga. 8 taon na akong nagpahinga sa kasinungalingan, Ira. Sagot ni Crisanto. Halos mabulong. Ngayon ko lang sisimulang hanapin ang totoo. Hindi na umimik si Ira. Alam niyang kapag ganoon ang boses ni Crisanto, hindi na ito mapipigilan. Si Lemuel naman ay tahimik lamang na nagmaneho, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyop sa rearview mirror.
Sanay siyang makita ang amo na kalmado sa gitna ng board meeting, matatag sa harap ng investors at walang bahid ng emosyon kapag milyong-milyong dolyar ang pinag-uusapan. Ngulit ngayon, ibang Crisanto ang nasa likod ng sasakyan. Hindi ito CEO, hindi ito negosyante. Isa lamang itong lalaking naghahanap ng babaeng minsan niyang iniwan nang hindi man lang nalalaman ang buong katotohanan. Pagdating nila sa Tanza, unang pinuntahan ni Crisanto ang lumang eskinita kung saan dating naroroon ang panaderiya ni Tia Osang. Bumaba siya ng sasakyan bago pa man tuluyang huminto si Lemuel. Halos hindi niya napansin ang putik sa sapatos niyang mamahalin. Nakatingin lang siya sa dating tindahang minsang naging paborito niyang daanan tuwing umaga. Ngunit wala na ang init ng pugon, wala na ang amoy ng bagong lutong pandesal. Ang dating karatulang panaderiya ni Osang ay nakasabit na lamang sa isang pako, kupas, basag at halos kainin na ng kalawang. Ang loob naman ay dilim at puno ng alikabok. Lumapit si Crisanto at dahan-dahang hinawakan ng lumang kahoy na pinto. Parang narinig pa niya ang boses ni Marilag. "Crisanto, dagdagan ko na lang ng isang pandesal ha, huwag mo nang bayaran." Napapikit siya. "Sir?" tawag ni Lemuel. Hindi sumagot si Crisanto. Ilang sandali siyang nakatahimik roon, pinipilit lunukin ng bigat sa lalamunan. May matandang babaeng lumabas mula sa katabing tindahan ng uling. Payat ito, kulubot ang mukha at may nakasukbit na tuwalya sa balikat. Matagal siyang tumingin kay Crisanto bago nanlaki ang mga mata. Ikaw ba si Crisanto?" tanong nito. Napalingon si Crisanto. "Opo, kayo po?" "Ako si Nieves Baltasar. Dati akong tumutulong dito sa panaderiya ni Osang." "Diyos ko, ikaw nga." Lumapit ang matanda at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Ang laki ng ipinagbago mo. Parang hindi na ikaw yung batang bumibili ng pandesal na kulang ang barya." "Si Marilag po." Mabilis na tanong ni Crisanto. "Nasaan siya?" Nagbago ang muka ni Nieves. Ang bahagyang tuwa ay napalitan ng pag-iingat at lungkot. "Bakit mo siya hinahanap ngayon?" tanong nito. Natahimik si Crisanto. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa isang pangungusap ang 8 taon ng maling akala. "Nalaman ko po ang totoo. Yung mga liham, hindi pala nakarating. Hinahanap ko siya para humingi ng tawad." Huminga ng malalim si Nieves. Huli ka na sa maraming bagay, Crisanto. Parang may malamig na kamay na pumisil sa puso niya. Patay na po ba siya? Hindi. Pero maraming beses na siyang halos pinatay ng buhay. Napahawakan si Crisanto sa gilid ng pinto. Ikinwento ni Nieves ang nangyari matapos siyang umalis. Na-stroke si Tia Osang, nagsara ang panaderiya, nabaon sa utang si Marilag sa gamot, ospital at renta. May pinsan itong si Roldan Sarmiento na imbes na tumulong ay kumukuha pa ng kinikita niya hanggang sa napilitang umalis sina Marilag sa lumang bahay. Nang matamay si Tia Osang makalipas ang ilang taon, wala nang natirang pamilya si Marilag kundi mga taong nakilala niya sa lansangan. Sinubukan niyang lumaban, naglabada, naglinis, nag-alaga ng matanda, nagtinda ng kakanin. Pero minsan anak, kahit gaano kakasipag kapag sunod-sunod kang dinagana ng malas, may punto talagang luluhod ang tuhod mo. Saan po siya ngayon? Halos pakiusap ni Crisanto. Nag-atubiling si Nieves. May nakapagsabi sa akin noon na napadpad siya may payatas, malapit sa tambakan. Doon siya nakikitira sa maliit na barong-barong, pero hindi ko alam kung naroroon pa rin siya. Payatas, ulit ni Crisanto, parang hindi niya kayang paniwalaan. Oo, tumingin ng diretsyo si Nieves sa kanya. Pero bago ka pumunta ron, ihanda mo ang sarili mo. Hindi mo na makikita yung Marilag na naiwan mo sa estasyon. Makikita mo kung ano ang ginagawa ng gutom sa isang taong matagal na walang kakampi. Hindi na nakasagot si Crisanto. Nagpasalamat siya kay Nieves, ngunit bago siya makabalik sa sasakyan, hinabol siya ng matanda. Crisanto, Napalingon siya.
Kung hahanapin mo siya para lang mabawasan ang guilt mo, huwag mo na siyang guluhin. Pero kung hahanapin mo siya dahil handa kang tanggapin kahit galit siya, kahit isumpa ka niya, kahit ayaw ka na niyang makita. Sandaling huminto si Nieves, saka ka pumunta. Tumanggo si Crisanto. Tanggap ko po. Ngunit sa totoo lang, hindi niya alam kung kakayanin niya. Tahimik ang biyahe papuntang Payatas. Habang papalapit sila, unti-unting nagbago ang tanawin. Mula sa malalaking gusali at abalang kalsada, napalitan ito ng masisikip na daan, mga kariton, batang walang tsinelas at mga bahay na pinagtagpi-tagping yero, plywood, trapal at lumang tarpaulin. May amoy ng usok, kanal, basang basura at nilulutong tira-tirang pagkain. Hindi iyon amoy na sanay si Crisanto sa mundo ng boardrooms at mamahaling hotel. Ngunit hindi siya umatras. "Sir," sabi ni Lemuel habang dahan-dahang pinapadaan ng sasakyan sa makipot na kalsada, "baka mapansin tayo kung gamit natin tong sasakyan. Mas mabuti pong maglakad tayo." Tinanggal ni Crisanto ang relo niyang halatang mamahalin at iniabot kay Ira. "Itago mo." "Sir, sigurado po kayo?" "Oo, ayokong lumapit sa kanya na parang bumaba ako mula sa ibang mundo." Bumaba silang tatlo. Si Ira ay nakasuot ng simpleng blouse at pants pero halata pa rin ang kaba sa mukha niya. Si Lemuel, sanay sa ganitong lugar dahil lumaki siya sa mahirap na komunidad sa Laguna, ang unang nagtanong-tanong sa mga residente. "May kilala po ba kayong Marilag? Minsan Mila ang tawag?" tanong niya sa isang tindera ng yelo. "Maraming Mila rito," sagot ng babae. "Anong itsura?" "Payat daw po, dating taga Cavite. May inaalaga ang mga bata." Biglang sumabat ang isang batang lalaki na may bitbit na sako ng bote. "Si Ate Mila, doon po siya minsan sa may likod ng kariton ni Aling Bining. Pero wag niyo po siyang aawayin ha." Napatingin si Crisanto sa bata. "Hindi namin siya aawayin." Tinitigan siya ng bata, tila sinusukat kung mapagkakatiwalaan. "Marami kasing nang away kay Ate Mila. Mabait po yun. Kapag may pagkain siya, hinahati niya sa amin." "Anong pangalan mo?" tanong ni Crisanto. "Totoy Salag po." Lumuhod ng bahagya si Crisanto para pumantay sa bata. "Totoy, pwede mo bang dalhin kami sa kanya?" Nag-alangan si Totoy. Ngunit nang makita niya ang lungkot ng mukha ni Crisanto, tumanggo ito. "Sige po, pero tahimik lang kayo ha. Baka mapagalitan kami ni Kuya Roldan kapag nakitang may kausap na tagalabas si Ate Mila." Naglakad sila sa makitib na eskinita. Bawat hakbang ni Crisanto ay tila palalim ng palalim sa mundo na matagal niyang hindi nakita. May batang naglalaro sa tabi ng kanal. May matandang umuubo sa loob ng barong-barong. May nanay na nagpapaypay ng sanggol habang nakapila sa poso. May lalaking nagtutulak ng kariton na puno ng sirang bakal at plastik. Habang naglalakad, may narinig silang ingay mula sa dulo ng eskinita. "Oh, dali! Dumating na yung tira!" May ilang bata at matatanda na nagtakbuhan papunta sa isang kariton. Doon nakita ni Crisanto ang mga supot ng pagkain galing sa fast food, karinderya at basurahan ng restaurant. May taong hinihiwalay ng kanin, buto, manok at mga pagkain pwede pang initin. Sa tabi noon, may babaeng nakayuko, hawak ang isang lumang plastic container. Hindi agad huminga si Crisanto. Payat ang babae. Nakapusod ang buhok, ngulit may hiblang kumawala sa noo. Suot nito ang kupas na duster at lumang cardigan na may tastas sa manggas. Ang mga kamay nito ay halatang sanay sa sabon, sugat at trabaho. Ngulit kahit iba na ang katawan, kahit halos tabunan na ng hirak ang dating liwanag, kilala niya ang tindig na yon. Kilala niya ang paraang pagyuko nito at paraang paghawak nito sa pagkain na tila may pag-iingat at awa. Marilag. Hindi siya makalapit. Parang may pader na biglang tumayo sa pagitan nila. Pader ng 8 taon, pader ng mga liham na hindi nakarating,
pader ng lahat ng gabing hindi niya ito hinanap. Sir, mahina ang boses ni Ira. Itinaas ni Crisanto ang kamay niya, tanda na huwag muna silang magsalita. Mula sa kinatatayuan niya, nakita ni si Marilag na pinipili ang mga piraso ng manok sa isang supot. Maingat nitong inaalis ang maruming bahagi, inilalagay sa isang lalagyan ang sa tingin niya ay maaari pang kainin at isinasantabi ang hindi na pwede. Isang batang babae ang lumapit sa kanya. Payat, kulit ang buhok, may bitbit na basag na manika. "Ate Mila," sabi ng bata, "may kanin po ba?" Ngumiti si Marilag. Pagod ang ngiti, pero malambot pa rin. "Meron, Luningning, pero unahin muna natin si Pipoy. May lagnat pa siya." May batang lalaki na nakaupo sa karton, nakabalot sa manipis na kumot. Namumula ang mukha nito sa init ng lagnat. "Hindi po ako gutom." Mahinang sabi ni Pipoy. Lumapit si Marilag at hinaplos ang buhok nito. "Huwag kang magsinungaling sa akin. Kilala ko ang tiyan na nagmamatapang." Napangiti ng mahina ang bata. Kinuha ni Marilag ang pinakamalinis na parte ng kanin at kaunting manok. Hinipan niya iyon, saka isinubo kay Pipoy. Pagkatapos ay binigyan si Luningning, si Totoy, at isang batang tahimik lamang sa gilid. Si Kiko Nayon, ang batang pipi na nakatitig lang sa pagkain, ngunit hindi nang aagaw. "So ito, Kiko," sabi ni Marilag, sabay abot ng maliit na bahagi. "Alam kong kanina ka pa naghihintay." Napatingin si Crisanto sa plastic container ni Marilag. Halos wala nang natira para rito. Ngulit ng may maliit na piraso ng kanin at manok na naiwan, doon lamang ito kumain. Dahan-dahan, tahimik, walang reklamo. Doon tuluyang nabasag si Crisanto. Ito ang babaeng nangarap dati na magpalaki ng panaderia para walang batang matutulog ng gutom. Ito ang babaeng nagdadagdag ng pandesal sa supot niya. Kahit maliit ang kita, ito ang babaeng nagbigay sa kanya ng panyo at humiling lamang na huwag siyang kalimutan. At ngayon, kumakain na lang ito ng pagpag. Napaatras si Crisanto at nahawak sa pader. Napansin ito ni Lemuel at agad siyang inalalayan. "Sir, ayos lang po ba kayo?" "Hindi," sagot niya. Halos hindi marinig. "Hindi ako ayos." Gusto niyang lumapit. Gusto niyang tawagin ang pangalan ni Marilag. Gusto niyang sabihin, "Patawarin mo ko." Ngulit paano niya iyon sasabihin habang nakikita niyang ang babaeng dapat sana'y hinanap niya noon pa ay napilitang kainin ang itinapon ng ibang tao. Biglang dumating na lalaking nakasando, may makapal na bigote at may hawak na yosi. Si Roldan Sarmiento iyon. Kinuha nito ang plastic container ni Marilag at sinilip. "Yan lang?" Iritadong tanong nito. "Roldan, para sa mga bata yan," mahinang sabi ni Marilag. "Mga bata na naman. Ikaw ba nanay ng lahat ng pulubi rito?" Singhal nito. "May utang ka pa kay Madam Griselda. Saan ka kukuha ng pambayad kung puro ka pamigay?" "Maglalaba ako bukas. May 3 bahay akong pupuntahan." "Bukas? Ngayon kailangan ng pera." Hinawakan ni Roldan ang braso ni Marilag. Napakuyom ang kamao ni Crisanto. "Sir, pabulhong pigil ni Lemuel. Kalma lang. Kapag sumugot tayo ngayon, baka mas lumala para sa kanya." Nanginginig ang panga ni Crisanto. Ngunit tama si Lemuel. Hindi siya pwedeng basta pumasok sa buhay ni Marilag na parang bagyo. Kailangan niyang maintindihan ang buong kalagayan. Kailangan niyang malaman kung paano tutulong nang hindi lalo itong mapapahamak. Bitinawan ni Roldan ang braso ni Marilag nang may lumapit na matandang lalaki. Si Mang Tasyo Burias, bit-bit ang lumang martilyo. "Tama na, Roldan. Wala kang mapapala dyan. Huwag kang makiilam, matanda," sagot ni Roldan. "Makikiilam ako kung babae na naman ang binubulyawan mo." Nagkatinginan sila ng masama. Sa huli, dumura si Roldan sa gilid at umalis. Naiwan si Marilag na nakayuko. Pinipilit itago ang hiya sa mga batang nakatingin sa kanya. "Ate Mila," sabi ni Luningning. "Masama po ba si Kuya Roldan?" Pinilit ngumiti ni Marilag. Hindi lahat ng galit na tao masama. Minsan, may mga taong hindi lang marunong dalhin ang sariling gutom. Narinig yun ni Crisanto at lalong sumakit ang dibdib niya. Kahit sa gitna ng pangaanyaya, pinipili pa rin ni Marilag na umintindi. Dahan-dahang umatras si Crisanto. Hindi niya pa kayang humarap. Hindi sa ayaw niya, kung hindi dahil alam niyang kapag ginawa niya iyon sa mismong sandali, baka mauna ang awa at masaktan si Marilag sa tingin na iyon. Ayaw niyang makita siya ng dalaga bilang bilyonaryong naaawa,
Gusto niyang makita siya bilang lalaking handang mananagot. Lemuel, sabi niya, nang makalayo sila ng kaunti. Alamin mo kung saan siya nakatira. Alamin mo kung sino ang naniningil sa kanya. Kung sino ang may hawak sa lugar na ito. Lahat. Opo, sir. Ira, dagdag niya. Humanap ka ng doktor na pwedeng tumingin sa batang may lagnat. Pero huwag mong ipapangalan sa akin. Sabihin mong galing sa anonymous donor. Tumanggi si Ira. Opo, sir. Pero kailan niyo siya kakausapin? Tumingin si Crisanto sa malayo, kung saan naroon pa rin si Marilag, abala sa pagliligpit ng tira-tirang pagkain sa mga batang wala pang hapunan. Kapag kaya ko nang humingi ng tawad nang hindi ipinapamukha ang pera ko. Ngunit hindi na kailangang maghintay ng matagal ang pagkakataon. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Nanatili sina Crisanto, Ira at Lemuel sa isang maliit na karinderya malapit sa komunidad upang obserbahan ang sitwasyon. Basa ang lupa. Umaagos ang maruming tubig sa gilid ng mga barong-barong. Sa gitna ng ulan, nakita nila si Marilag na tumatakbo, karga-karga si Pipoy na halos lupaypay na sa lagnat. Kasunod niya si Luningning na iiyak at si Kiko na hawak ang basang kumot. Tulong po! Sigaw ni Marilag sa maliit na klinika sa kanto. Please, mataas ang lagnat niya! Isang bantay ang lumabas, nakasimangot. May pambayad ka ba? Wala pa po ngayon pero maglalaba ako bukas. Pakiusap, bata po ito. Hindi pwede, may balance ka pa rito dati. Maawa na po kayo. Napakurap si Crisanto. Hindi na siya nakatiis. Ira, mabilis niyang sabi, bayaran mo lahat. Ngayon din, gamot, doktor, pati dating balance. Pero wag mong sasabihin na ako. Tumakbo si Ira papunta sa klinika. Kinausap niya ang bantay, naglabas ng pera. At makalipas ang ilang minuto ay pinapasok na si Pipoy. Si Marilag ay halos mapaupo sa sahig sa sobrang pasasalamat. Sino po kayo? Tanong niya kay Ira. May gustong tumulong, sagot ni Ira. Sino? Hindi pa niya kayang magpakilala. Naguguluhan si Marilag, ngulit mas inuna niya si Pipoy. Nang dalhin ang bata sa loob, naiwan siya sandali sa pasilyo, basang-basa, nanginginig, at hawak ang lumang hardigan sa dibdib. Sa labas ng klinika, nakatayo si Crisanto sa ilalim ng bubong, bahagyang natatakpan ng dilim. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang tawagin siya. Ngulit nang umikot siya para umalis muna, may nahulog mula sa kanyang bulsa. Ang panyo. Hindi niya napansin. Ilang segundo lang ang lumipas, lumabas si Marilag upang humingi sana ng tubig sa tindahan. Doon niya nakita ang puting panyong nalaglag sa basang sahig. Dinampot niya iyon upang ibalik sana kung kanino man. Ngulit nang makita niya ang burdang letrang C sa gilid, biglang tumigil ang mundo niya. Nanginginig ang kamay niyang hinaplos ang burda. Hindi maaaring magkamali ang puso niya. Siya ang gumawa nun. Dahan-dahan siyang tumingin sa madilim na pasilyo. Sa dulo niyon, may lalaking nakatalikod. Nakahawak sa pader, tila hirap huminga. Isang pangalan ang lumabas sa labi ni Marilag, mahina, basag, at puno ng 8 taong sugat. Crisanto? Tumigil ang lalaki. Hindi agad siyang lumingon. Ngumit sa paraan pa lang ng paghihinto nito, alam ni Marilag na tama siya. At sa unang pagkakataon matapos ang 8 taon, ang 2 taong pinaghiwalay ng kasinungalingan ay muling pinagharap ng isang lumang panyo, isang gabing umuulan at isang katotohanang hindi na kayang itago. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang pinakamasakit na tagpo sa buhay ay hindi ang muling pagkikita ng 2 taong nagmahalan, kundi ang sandaling kailangan nilang harapin ng lahat ng taon na nawala, lahat ng salitang hindi nasabi, at lahat ng sugat na hindi basta-basta napapaghiling ng isang simpleng patawad. Nakatayo si Crisanto Velarde sa madilim na pasilyo ng maliit na klinika habang ang ulan sa labas ay patuloy na humahampas sa bubong na yero. Sa likod niya, naroon si Marilag Sarmiento. Basang-basa ang suot, nanginginig ang kamay habang hawak ang lumang panyo may burdang letrang C. Hindi pa rin siya makagalaw.
Para bang ang isang hakbang paharap o pabalik ay may kapalit na pagguho ng lahat ng pinilit niyang itayong pader sa loob ng 8 taon. Crisanto? Ulit ni Marilag. Mas mahina ngayon ngunit mas malinaw ang sakit sa boses. Dahan-dahang lumingon si Crisanto. Sa loob ng maraming taon, inisip niya kung ano ang magiging mukha ni Marilag kapag muli niya itong nakita. Inisip niya kung may galit ba sa mga mata nito, kung may luha, kung may saya, kung may tanong. Ngunit hindi niya napaghandaan ang totoong mukha nito ngayon. Payat, pagod, may bahid ng ulan at gutom, ngunit naroon pa rin ang dating liwanag na minsan niyang minahal. Hindi na iyon liwanag ng kabataang walang takot. Iyon ay liwanag ng taong maraming beses nang nadapa pero tumayo pa rin dahil may mga batang umaasa sa kanya. Marilag? Sambit niya. Napaatras ng bahagya si Marilag na tila ang mismong pangalan niya mula sa bibig ni Crisanto ay sugat na muling nabuksan. Bakit ka nandito? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Crisanto. Ang dami niyang gustong sabihin na hindi niya alam, na niloko sila, na nakita niya ang mga liham, na pinagsisihan niya ang lahat. Ngulit ngayong nasa harap na niya ang babaeng pinagkaitan niya ng 8 taon ng paliwanag, parang napakaliit na ng bawat dahilan. Hinahanap kita, sagot niya. Napangiti si Marilag ngunit hindi iyon ngiting masaya. Mapait iyon, sugatan, halos walang lakas. Ngayon? Tanong niya. Ngayon mo ako hinanap? Napayuko si Crisanto. Sa loob ng klinika naririnig ang mahinang iyak ni Luningning habang tinututukan ng doktor si Pipoy. Nasa tabi naman si Kiko na yon, basang-basa na nakaupo sa upuan, yakap ang sarili at nakamasid sa 2 matandang hindi niya lubos na maintindihan ang pinagdaraanan. Si Ira Manlapas ay nakatayo sa may pinto, gustong lumapit ngunit piniling huwag makialam. Si Lemuel Pagsandyan naman ay nasa labas, nakatingin sa paligid, nagbabantay kung may susulpot na gulo mula kina Roldan o sa ibang taong masama sa lugar. Sabi ni Crisanto, yung mga liham mo, hindi nakarating sa akin. Yung liham na natanggap ko, hindi pala galing sa'yo. Pinaniwala nila ako na iniwan mo ako. Tumigas ang mukha ni Marilag. At naniwala ka? Tumama ang tanong na iyon kay Crisanto na parang suntok. Oo, mahina niyang sagot. Naniwala ako. Hindi mo man lang ako hinanap? Duwag ako noon. 8 taon, Crisanto? Hindi 8 araw, hindi 8 linggo. 8 taon. Alam ni Crisanto na wala siyang karapatang sumagot ng palusot, kaya hindi niya ginawa. Alam ko, sabi na. At kahit ilang beses kong sabihin na pinagsisisihan ko, hindi noon mababalik ang nawala. Napahawak si Marilag sa dibdib na tila mahihirapang huminga. Matagal niyang inisip na kapag nakita niya muli si Crisanto, sisigawan niya ito, sasampalin, tatalikod. Ngunit ngayong nasa harap niya na ito, ang naramdaman niya ay hindi lang galik. May lungkot, may panghihinayang, may pagod, at may takot na baka kapag nagtagal pa siya sa harap nito, bumigay ang puso niyang pinilit niyang patigasin sa loob ng maraming taon. Akala ko, patay ka na sa akin, sabi niya. Mas madali kasing isipin na patay na ang isang tao kaysa tanggapin na buhay siya pero pinili ka lang kalimutan. Napapikit si Crisanto. Hindi kita kinalimutan, pero hindi sapat iyon. Dahil kahit hindi kita kinalimutan, hindi rin kita hinanap. Iyon ang kasalanan ko. Sandaling natahimik si Marilag. Sa wakas, ibinaba niya ang tingin sa panyo. Bakit nasa iyo pa to? Tanong niya. Dinala ko kahit saan. Sa bawat bansang pinuntahan ko. Sa bawat bahay na tinirhan ko. Sa bawat meeting na akala ng mga tao ay sobrang kalmado ko. Nasa bulsa ko yan. Napatingin si Marilag sa kanya. Pero hindi ka bumalik. Hindi. Sagot niya, halos pabulong. At hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa bagay na iyon. May pumasok na nurse mula sa loob. Ate Mila, stable na po muna ang bata. Kailangan lang ng gamot at pahinga pero mabuting nadalagad. Agad na napalingon si Marilag. Para siyang biglang nahila pabalik sa kasalukuyan. Ang lungkot at galit niya ay pansamantalang napalitan ng pag-aalala.
Pwede ko po ba siyang makita? Tanong niya. Opo. Bago siya pumasok, napatingin siya kay Crisanto. Kung nandito ka dahil sa awa, umalis ka na. Hindi awa ang dala ko. Kung pera ang dala mo, hindi rin sapat yan. Alam ko. Hindi mo alam. Kasi kung alam mo, hindi mo ako haharapin na parang may magagawa ang kayamanan mo sa lahat ng gabing wala akong makain. Sa lahat ng araw na kinailangan kong ngumiti sa mga batang gutom kahit gutom din ako. Sa lahat ng pagkakataong hinanap ko ang sagot kung bakit bigla mo akong binitawan. Napayuko si Crisanto. Tama ka. Napakorap si Marilag. Hindi niya inaasahan ang sagot. Tama ka. Ulit ni Crisanto. Hindi sapat ang pera ko. Hindi sapat ang pangalan ko. Hindi sapat ang pag-uwi ko. Pero kung papayagan mo, tutulungan ko ang mga batang inaalagaan mo. Hindi para bilhin ang kapatawaran mo. Hindi para ibalik agad ang dati. Kundi dahil dapat may gumawa noon pa. Matagal siyang tinitigan ni Marilag. Walang tiwala sa mata niya. Ngulit naroon din ang pagod ng taong matagal nang lumalaban ng mag-isa. Unahin mo si Pipoy. Kung totoo ang sinasabi mo, wag ako ang unahin mo. Sila. Pagkasabi nun, pumasok siya sa loob ng klinika. Naiwan si Crisanto sa pasilyo, basang-basa sa hiya at pagsisisi. Lumapit si Ira, maingat. Sir, gawin nating lahat para sa bata. Doktor, gamot, pagkain. Pero wag mong ipamukha kay Marilag na galing sa akin. Ayokong maramdaman niyang binibili ko siya. Tumando si Ira. Naiintindihan ko po. Sa sumunod na araw, hindi agad lumapit si Crisanto kay Marilag. Sa halip, nagsimula siyang magmasid at makinig. Kasama si Lemuel, kinausap niya ang ilang residente sa komunidad. Si Mang Tasio Burias, ang dating karpinterong madalas ipagtanggol si Marilag. Si Dodong Pailan, batang ama na nawala ng trabaho sa construction. Si Aling Bining, matandang nagtitinda ng lutong kanin kapag may puhunan. At si Mang Binildo, ang dating guro na matagal nang kilala si Marilag mula pa sa Tanza. Nang nakita ni Mang Binildo si Crisanto, matagal itong tumitig sa kanya. Ikaw pala ang batang hindi bumalik, sabi ng matanda. Hindi nakaiwas si Crisanto. Opo. Alam mo ba kung ilang beses kong nakita si Marilag naghintay sa istasyon noon? Nanikip ang dibdib niya. Hindi po. Maraming beses. Kahit tapos na ang ulan. Kahit gabi na. Kahit alam niyang baka wala nang darating. Huminga ng malalim si Mang Binildo. Hindi ko sinasabi ito para saktan ka. Sinasabi ko ito para maintindihan mong ang hinihingi mong kapatawaran ay hindi simpleng salita. Buhay ang nawala sa kanya. Opo. Kung tutulong ka, huwag mong gawing palabas. Maraming mayaman ang dumaan dito. May dala silang kamera, relief goods at pangako. Pagkatapos, wala na. Hindi po ako ganun. Patunayan mo sa paraan na hindi nakakasakal. Tumanggo si Crisanto. Dito niya unang gaunawaan na ang pagligtas sa isang tao ay hindi dapat magsimula sa paghawak sa kamay nito ng mahigpit. Minsan, kailangan munang alisin ang mga bato na nasa daan para makalakad siya ng sarili. Kaya nagsimula sila sa maliit ngulit totoong tulong. Nagpadala si Ira ng doktor na kunwari ay volunteer mula sa health mission. Nagdala si Lemuel ng bigas at pagkain, ngulit ipinadaan iyon kay Aling Bining para hindi magmukhang limos. Kinuha ni Crisanto ang serbisyo ng isang tahimik na abogado upang alamin kung legal ba ang paniningil ni Madam Griselda Katapang sa mga nakatira sa barong-barong. Pinahanap din niya ang detalye tungkol sa demolisyong binabalak ni Kapitan Zandro Belmonte at ng negosyanteng si Sergio Valmayor. Ngunit habang tahimik na kumikilos si Crisanto, may mga taong nagsimulang mabahala. Si Roldan Sarmiento ang unang nakapansin. Nakita niya na biglang may gamot si Pipoy, may bigas ang ilang bata, may doktor na dumarating, at higit sa lahat, napansin niyang may lalaking hindi taga roon na palaging nasa paligid ngunit hindi nagpapakilala. Isang hapon, nadatnan ni Roldan si Marilag na nag-aayos ng mga lumang damit para ipamigay kina Luningning at Kiko. "Oh, Mila," sabi niya, nakangisi. "Sino yung mayamang lalaki?" Napahinto si Marilag. "Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag kang magmalinis. May nagpapadala sa'yo, di ba? Kaya pala lumalakas ang loob mo. Hindi para sa akin ang tulong, para sa mga bata." Tumawa si Roldan. "Mga bata. Ginagamit mo lang yung mga batang yan para kaawaan ka." Napatingin si Marilag sa kanya.
Nasaktan ngunit piniling maging matatag. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na. Lumapit si Roldan at dinuro siya. Tandaan mo, may utang ka pa. At kung may makukuha ka sa mayamang yan, may parte ako. Nang akmang hahawakan niya ang braso ni Marilag, biglang sumulpot si Lemuel. Pare, tama na. Kalmado ngunit matigas ang boses nito. Tinignan ni Roldan si Lemuel mula ulo hanggang paa. Sino ka naman? Kaibigan. Kaibigan o bantay ng bagong amo ni Mila? Hindi pumatol si Lemuel. Kung may reklamo ka, idaan mo sa maayos na usapan. Pero kung mananakot ka, ibang usapan na yan. Napaatras si Roldan, ngunit kita sa mga mata niya na hindi doon matatapos ang galit niya. Sa kabilang panig ay dumating na rin si Beatriz Valcarcel sa Pilipinas. Hindi niya tinanggap na basta na lang nawala si Crisanto sa mga meetings. Alam niyang may dahilan ang biglaang pag-uwi nito at nang maalamang may hinahanap itong babaeng nagngangalang Marilag, agad siyang nag-utos sa isang private investigator na alamin ang lahat. Sa isang cafe sa Bonifacio Global City, nakaupo si Beatriz habang tinitignan ang mga litrato kuha sa payatas. Naroon si Crisanto sa malayo, nakatingin kay Marilag. Naroon si Marilag, suot ang lumang cardigan, may kasamang mga batang kalye. Siya? Malamig na tanong si Beatriz sa investigator. Opo ma'am, dating nobya raw niya sa Cavite. Napangiti si Beatriz ngunit walang init ang ngiti. So this is the ghost. Hindi niya kayang tanggapin na ang lalaking matagal niyang gustong mapasa kanya ay kayang magbagsak ng bilyong deal para sa isang babaeng wala nang maipagmamalaki kundi sugat at gutom. Kaya nagsimula siyang gumawa ng sariling hakbang. Nakipagkita siya kay Sergio Valmayor, negosyanteng matagal ng karabil ni Crisanto sa logistics at cold storage. Si Sergio ay may hawak na plano para bilhin ng lupaing malapit sa tambakan at gawing warehouse facility. Problema lang niya ay may mga residenteng ayaw umalis at may biglang pumasok na pera at legal assistance sa komunidad. Crisanto Velarde is getting emotionally involved, sabi ni Beatriz habang umiinom ng kape. Numiti si Sergio. With that woman? With her and the whole filthy community around her. Interesting. Kung gusto mong maituloy ang proyekto mo, sirain mo ang dahilan kung bakit siya lumalaban. At ano yon? Ipinatong ni Beatriz ang litrato ni Marilag sa mesa. Her. Samantala, unti-unti nahahalata ni Marilag na may mas malaking gulo sa paligid. May mga lalaking hindi kilala na nag-iikot sa lugar at kumukuha ng litrato ng mga barung-barung. May mga tao ni Kapitan Zandro na nagsasabing kailangan na raw nilang umalis bago matapos ang buwan. May chismis na may investor na bibili sa lupa at walang pakialam kung saan pupunta ang mga pamilya. Isang gabi, nagtipon ng mga residente ilalim ng malaking trapal. Naroon sina Marilag, Mang Benildo, Mang Tasyo, Dodong, Aling Bining, ilang nanay at mga bata. Dumating din si Crisanto, mulit na natili siya sa gilid, ayaw maagawan ng atensyon. Kailangan nating maalaman kung may karapatan ba talaga silang paalisin tayo. Mahihirap lang tayo, Sabi ni Dodong, kapag dumating ang bulldozer, anong laban natin? Hindi tayo lalaban sa suntukan, sabi ni Marilag. Lalaban tayo sa papeles, sa saksi, sa batas. Kung wala tayong alam, hahanap tayo ng taong may alam. Napatingin ng ilan kay Crisanto. Ngunit si Marilag mismo ang umiwas ng tingin. Ayaw niyang magmukhang nakasalalay lahat sa kanya. Lumapit si Crisanto at maingat na nagsalita. May mga abogado akong pwedeng ipakilala. Pero hindi sila magdidesisyon para sa inyo. Tutulungan lang nila kayong maintindihan ang karapatan ninyo. May ilang bulungan, may duda, may takot. Ngunit si Mang Tasyo ang unang tumanggo. Kung walang kapalit yan, makikinig kami. Walang kapalit, sabi ni Crisanto. At kung may magtanong kung bakit ako tumutulong, sabihin ninyong dahil may utang ako sa katotohanan. Napatingin si Marilag sa kanya. Saglit lamang, ngunit sapat para maramdaman ni Crisanto na hindi pa rin siya pinapatawad, pero narinig nito ang sinabi niya. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng maliit na feeding program para sa mga bata. Hindi ito enggrande. Walang tarp na may pangalan ni Crisanto, walang kamera, walang media. Sa tulong ni Aling Bining at Nieves Baltazar na bumisita mula Tansa, nakapagluto sila ng lugaw, itlog, at gulay.
Si Marilag ang nanguna sa pila, tinitiyak na walang batang mauulit at walang batang malilimutan. Si Crisanto naman ay nasa likod, nagbubuhat ng sako ng bigas, tahimik na gumagawa ng trabaho na hindi bagay sa isang bilyonaryo sa mata ng iba, ngulit bagay sa isang taong gustong matutong bumaba. "Sir, ako na po," sabi ni Lemuel nang makita siyang nahihirapan sa bigat. Umiling si Crisanto. "Kaya ko." Natawa ng mahina si Lemuel. "Ngayon ko lang kayong nakitang pinagpapawisan ng hindi dahil sa board meeting." "Mas totoo to kaysa board meeting," sagot ni Crisanto. Ngunit habang nagiging maayos ang araw, dumating si Roldan, kasama ang 2 tauhan ni Kapitan Sandro. "Aba, may palugaw pala rito," sigaw ni Roldan. "May permit ba to?" Natahimik ang lahat. Ang mga bata ay biglang napakapit sa kanilang mangkok. Lumapit si Marilag. "Roldan, pagkain lang ito para sa mga bata." "Pagkain o palabas para sa bagong sponsor mo?" Itinuro niya si Crisanto. "Alam niyo ba kung sino yan? Bilyonaryo yan. At si Mila, ginagamit lang kayo para makakuha ng pera dyan." "Tumigil ka," sabi ni Marilag. Ngumisi si Roldan at biglang naglabas ng maliit na sobre. "Kung hindi ka magnanakaw, bakit nawala ang donasyon para sa gamot ni Pipoy?" Nagulat si Marilag. "Anong sinasabi mo?" "Huwag kang umarte. Ikaw ang may hawak ng pera kagabi. Ngayon, wala na. Saan napunta? Sa bulsa mo?" Nagbulungan ng ilan. Si Marilag ay napaatras, parang sinampal sa harap ng lahat. Si Pipoy, na mahina pa ngunit nakaupo na, ay umiyak. "Hindi po nagnakaw si Ate Mila," sabi ni Luningning. "Bata ka, manihimik ka," singhal ni Roldan. Akma nang lalapit si Crisanto ngunit pinigilan siya ni Marilag sa tingin. Ayaw niyang may mukhang kailangan siyang iligtas ng lalaki sa bawat paratang. Ngunit nanginginig na ang labi niya. "Hindi ko kinuha ang pera," sabi niya. "Patunayan mo," hamon ni Roldan. Sandaling natahimik ang lahat, hanggang sa biglang tumayo si Kiko Nayon. Ang batang pipi, na dating nasa gilid lamang at tahimik na nagmamasid, ay may hawak na lumang cellphone. Lumapit si Kiko kay Mang Binildo at itinuro ang screen. "Ano to, Kiko?" tanong ng matanda. Pinindot ni Kiko ang video. Lumabas sa screen si Roldan. Gabi, palihim na binubuksan ng common pinaglagyan ng donasyon. Kitang-kita kung paano niya kinuha ang sobre at ipinasok sa bulsa, habang akala niyang walang nakakakita. Narinig pa sa video ang mahina niyang sabi, "Akin na muna to. Tutal, si Mila rin naman ang sisisihin." Parang sumabog ang galit ng komunidad. "Ikaw pala!" sigaw ng Aling Bining. "Walang hiya ka!" dagdag ni Dudong. Namula si Roldan at tinangkang agawin ng cellphone, ngunit hanarang siya ni Lemuel. Sa pagkakataong iyon, hindi na umatras si Lemuel. "Subukan mo," malamig niyang sabi. Napaatras si Roldan. Ang 2 tauhan ni Kapitan Sandro ay nagkatinginan at umatras din. Ayaw madamay. Si Marilag ay napaupo sa ahoy na bangko. Tila nawalan ng lakas. Lumapit sa kanya sina Luningning, Pipoy, Totoy Salag at Kiko. Isa-isa silang yumakap sa kanya. "Ate Mila, alam namin hindi ikaw," sabi ni Totoy. Doon unang tumulo ang luha ni Marilag sa harap ng maraming tao. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagod na siyang laging kailangang patunayan na hindi siya masama. Lumapit si Crisanto, ngunit hindi niya siya hinawakan. Lumuhod lang siya sa harap nito. Sapat ang layo para hindi siya mailang. "Marilag," sabi niya, "hindi ko kayang burahin ang 8 taon. Hindi ko kayang bilhin ang tawad mo. Pero sa harap ng lahat ng narito, sasabihin ko ito. Hindi kita tutulungan bilang bilyonaryong naaawa. Sasamahan kita bilang taong nagkamali at handang managot." Tumingin sa kanya si Marilag, basang-basa ang mata. "At kung ayaw mong ako ang lumaban para sa'yo," dagdag ni Crisanto, "tatayo ako sa likod mo habang ikaw ang lumalaban. Ikaw ang pakikinggan nila,
ikaw ang susunod namin. Hindi pa rin siya pinatawad ni Marilag sa sandaling iyon. Hindi ganun kadali ang sugat. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang nakita niya itong muli, hindi na niya nakikita sa mga mata ni Crisanto ang awa ng isang mayaman. Nakita niya ang pagsisisi ng isang taong handang magpakumbaba. At sa gitna ng maliit na komunidad, habang hawak ng mga bata ang mangkok ng lugaw at habang si Roldan ay hinihila palayo ng galit ng mga residente, nagsimula ang unang hakbang ng bagong laban, hindi na lang para sa pag-ibig na nasira, kundi para sa mga taong matagal nang tinuturing na tira-tira ng lipunan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat kwento ng pagbangon, hindi laging isang malaking himala ang nagpapabago sa buhay ng tao. Minsan, nagsisimula ito sa isang mangkok ng lugaw, sa isang batang naglakas loob magpakita ng katotohanan at sa isang komunidad na sa wakas ay natutong maniwalang hindi sila habang buhay na apa-apakan ng mga makapangyarihan. Matapos mabunyag na si Roldan Sarmiento ang kumuha ng donasyon para sana kay Pipoy, hindi agad naging tahimik ang paligid. Sa ilalim ng tarpal kung saan ginanap ang simpleng feeding program, nagsimulang maghalo ang galit, hiya at takot ng mga tao. Si Roldan ay pilit na kumakawala mula sa pagkaharang ni Lemuel Pagsanghan, ngulit hindi na siya makatingin ng diretso sa mga residente. Kanina lamang ay buong yabang niyang inakusahan si Marilag, ngulit ngayon ang lumang cellphone ni Kiko Nayon ang naging saksi sa tunay niyang mukha. Hindi ako magnanakaw, sigaw ni Roldan kahit kitang-kita na sa video ang ginawa niya. Pinagkaisahan niyo ako. Pinagkaisahan? Sagot ni Aling Bining, hawak pa ang sandok na ginamit sa lugaw. Ikaw ang nagnakaw sa batang may sakit, tapos si Mila pa ang gusto mong ipahiya. Si Pipoy, na nakabalot pa rin sa manipis na kumot, ay nakaupo sa tabi ni Marilag. Mahina pa siya, ngulit ang mga mata niya ay puno ng takot at awa. Bata pa siya para maintindihan ang bigat ng salitang pagnanakaw, pero sapat na ang narinig niya para malaman na si Ate Mila na naman ang halos masaktan dahil sa kasalanan ng iba. Si Marilag ay tahimik. Nakaupo siya sa kahoy na bangko habang nakayakap sa kanya sina Luningning at Totoy Salag. Si Kiko naman ay nakatayo lang sa tabi niya, hawak pa rin ang cellphone na nanginginig sa maliit niyang kamay. Hindi nagsasalita ang bata, pero ang mga mata nito ay tila nagsasabing, "Nakita ko, hindi ka nag-iisa." Lumapit si Mang Benildo sa kanya. "Marilag, anak, ayos ka lang ba?" Tumanggo si Marilag pero halatang hindi siya ayos. Sa loob ng maraming taon, nakasanayan niyang maparatangan, maliitin at husgahan. Ngunit iba ang sakit ngayon. Nangyari iyon sa harap ng mga batang inalagaan niya, sa harap ng mga taong tinulungan niya kahit siya mismo ay wala nang maibigay. Parang gustong patunayan ng mundo na kahit gaano siya kabuti, laging may taong gagawa ng paraan para durugin ang pangalan niya. Lumapit si Crisanto. Ngulit gaya ng sinabi niya noong nakaraang gabi, hindi niya inagaw ang eksena, hindi niya ipinatawag ang pulis, hindi niya ipinangalandak ang yaman niya. Tumayo lamang siya sa tabi ni Mang Benildo at nagsalita ng malinaw. "Hindi dapat dito matapos mo nangyari. Kung ninakaw ang donasyon, kailangang maibalik. Kung may nanganakot, kailangang managot. Pero mas mahalaga, kailangang magkaroon kayo ng sistema na hindi na madaling sirain ng isang taong katulad niya." Napatingin ang mga tao sa kanya. May ilan pa ring duda, may ilan pa ring hindi sanay na may mayamang nagsasalita sa kanila ng hindi nang mamaliit. Ngunit dahil nakita nilang hindi niya pinilit iligtas si Marilag na parang bidang lalaki sa entalada, unti-unti silang nakinig. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Dudong Pailan, batang ama na may bitbit na anak sa balikat. "Maglalagay tayo ng malinaw na talaan ng tulong. Lahat ng donasyon, pagkain, gamot, dokumento, may listahan, may resibo, may saksi. Hindi sa akin manggagaling ang desisyon, sa inyo, kay Marilag, kay Mang Benildo, sa mga nanay dito, sa mga taong kilala ang tunay na pangangailangan ng komunidad." Sumingangot ang isang matandang lalaki sa likod. "Madaling sabihin yan, marami nang nangako rito." "Tama po kayo, kaya hindi ko kayo hinihinging maniwala agad. Ang hinihingi ko lang ay payagan nyo kaming magsimula sa maliit. Kung hindi namin tutuparin, kayo mismo ang magpalayas sa amin." Napalingon si Marilag sa kanya. Hindi siya ngumiti. Hindi pa rin. Ngunit may bahagyang pag-iba sa tingin niya. Hindi na ganun katigas. Hindi na ganun kalayo.
Hindi pa pagtitiwala, pero marahil simula ng pakikinig. Kinabukasan, nagsimula ang unang totoong hakbang ng pagbabago. Hindi ito enggrande. Walang ribbon cutting, walang press release, walang tarpaulin na may mukha ni Crisanto. Sa halip, sa ilalim ng puno malapit sa dating tambakan, nagtipon sina Marilag, Mang Binildo, Mang Tasio Burias, Aling Bining, Dodong Pailan, Ira Manlapas, Lemuel at ilang nanay sa komunidad. Doon nila binuo ang unang listahan ng mga pinakaagarang problema. Una, maraming batang walang maayos na birth certificate at hindi makapasok sa eskwelahan. Ikalawa, may mga pamilyang pinagbabantaan ng demolisyon kahit walang malinaw na dokumentong ipinapakita ang barangay. Ikatlo, may mga may sakit na hindi nagpapatingin dahil takot sa bayarin. Ikaapat, maraming ama at ina ang gustong magtrabaho ngunit walang kasanayan o puhunan. Ikalima, laganap ang gutom at kapag walang makain, bumabalik ang marami sa pagpag. Tahimik na nakikinig si Crisanto habang nagsasalita ang mga residente. Dati, sanay siya ang nagsisimula ng meeting, siya ang nagbibigay ng direksyon at siya ang sinusunod. Ngulit ngayon, pinilit niyang manahimik. Ito ang unang leksyon niya sa bagong mundong pinapasok niya. Hindi lahat ng tulong nagsisimula sa pera. Minsan, nagsisimula ito sa pakikinig. Si Ira ang naglatag ng mga dokumentong kailangan para sa legal assistance. Kailangan po nating malaman kung sino ang may hawak ng titulo sa lupa, kung ano ang basihan ng demolisyon, at kung may relocation plan bang ibinigay. Kung wala, may laban po kayo. Laban? Mapait na tanong ng isang nanay na si Rowena Bagting. Sa kapitan? Sa negosyante? Kami nga pag humihingi lang ng certificate sa barangay, pinapaikot-ikot na. Doon nagsalita si Marilag. Kaya hindi na tayo pupunta ng paisalisa. Pupunta tayo ng magkaksama. At lahat ng sasabihin nila, isusulat natin. Napatingin ang mga tao sa kanya. Sa tagal ng panahon, kilala nila si Marilag bilang Ate Mila na naghahati ng pagkain, nag-aalaga ng bata at tahimik na nagtitiis. Ngunit ngayon, may iba sa boses niya. Hindi sigaw, hindi yabang, kundi isang uri ng lakas na matagal na palang nabubuo sa ilalim ng gutom at luha. Marilag, mahinang sabi ni Mang Binildo. Handa ka ba rito? Kapag lumaban tayo, mas lalong iinit ang mata nila sa'yo. Tumingin si Marilag sa mga bata. Si Pipoy ay nakahilig sa pader. Unti-unti nang gumagaling. Si Luningning ay nagdodrawing sa karton gamit ang putol na lapis. Si Totoy ay tumutulong kay Aling Bining maglinis ng kaldero. Si Kiko naman ay tahimik na nakaupo malapit sa kanya, nakatitig sa lupa. Matagal na naman akong pinapahirapan kahit nananahimik ako. Siguro panahon na para subukan kong magsalita. Doon nagsimula ang Silong Marilag kahit wala pa itong opisyal na pangalan noong una. Isang maliit na grupo lamang ito ng mga taong sawa ng mabuhay sa takot. Si Mang Binildo ang nagturo sa mga batang hindi makapasok sa paaralan, gamit ang lumang pisara na binili ni Lemuel sa surplus. Si Ira ang nag-asikaso ng birth certificate at medical records kahit kailangan niyang magpabalik-balik sa munisipyo at barangay. Si Mang Tasio Burias naman ay nagturo ng simpleng pagkukumpuni ng upuan, mesa at sirang pinto sa mga kalalakihan, kasama si Dodong. Si Crisanto ang nagbigay ng pondo, pero malinaw ang bili ni Marilag, hindi pwedeng maging palabas ang komunidad para sa imahe ng mayayaman. Kung tutulong ka, sabi niya sa kanya isang hapon habang naglilista sila ng mga pangalan ng bata, huwag mong ipaparamdam sa kanilang utang na nila ang mabuhay. Napatingin si Crisanto sa kanya. Hindi ko gagawin yon. Maraming nagsasabi niyan. Alam ko. Kapag nagkamali ka, sasabihin ko sa'yo. Gusto kong sabihin mo. Saglit siyang tinitigan ni Marilag. Dati hindi ka marunong makinig. Mapait na ngumiti si Crisanto. Dati, mas mabilis akong masaktan kaysa magtanong. At ngayon?
Ngayon gusto kong matutunan kung paano hindi gawing sentro ang sarili kong pagsisisi. Hindi sumagot si Marilag, pero hindi rin siya umalis. Para kay Crisanto, supat na yun sa araw na yun. Ngunit habang lumalakas ang samahan sa komunidad, lalo namang nagiging mapanganib ang galaw ng mga kontrabida. Si Kapitan Zandro Belmonte ay hindi natuwa nang malaman niyang may mga abogado nang tumutulong sa mga residente. Sa barangay hall, galit niyang ibinagsak ang folder sa mesa habang kausap si Sergio Valmario. "Akala ko ba mabilis lang ito?" Siningal si Sergio, suot ng mamahaling relo at puting polo. "May nakikiilam," sabi ni Kapitan Zandro. "Yung Velarde at yung babaeng si Marilag, ginagawang leader ng mga tao." Ngumiti si Sergio. "Then break the leader." Hindi nagtagal, nagsimula ang paninira. May kumalat na litrato ni Marilag noong araw na kumukuha siya ng pagpag, may kasamang malisyosong caption sa social media. Ito ang babaeng nagpapanggap na bayani para makapang-akit ng bilyonaryo. May mga peking account na nagsasabing ginagamit lang niya ang mga bata. May nagsabing kabit siya. May nagsabing scam ang feeding program. Si Beatrice Valcarcel ang nasa likod ng marami sa mga ito. Sa isang hotel suite sa Makati, nakaupo siya habang tinitignan ng mga post sa laptop. Hindi niya gustong bumagsak lang si Marilag. Gusto niyang makita ni Crisanto na ang babaeng pinili nitong balikan ay magiging dahilan ng pagkasira ng pangalan niya. "Ma'am," sabi ng kanyang assistant na si Corvin Leano, "nagtitrending na po ang post sa ilang local pages." "Good," sagot ni Beatrice. "Let the public do what it does best. Judge someone they don't know." Ngunit hindi inaasahan ni Beatrice ang naging tugon ng komunidad. Sa halip na talikuran si Marilag, maraming residente ang kusang sumalita. Si Aling Bining ay nag-record ng video habang hawak ang sandok. "Kung hindi dahil kay Mila, maraming bata rito ang tagal nang namatay sa gutom," sabi niya sa video. Hindi siya perpekto, mahirap siya, pero hindi siya manluloko. Si Mang Tasyo naman ay nagpatotoo kung paano ni Marilag hinati ang huling pagkain nito sa mga bata. Si Dudong naman ay nagkwento kung paano siya natulungan makahanap muli ng trabaho. Kahit si Kiko na hindi nagsasalita ay gumuhit ng larawan ni Marilag na nasa gitna ng mga bata, may nakasulat na ginawa ni Mang Binildo sa ibaba. Si Ate Mila ang unang naniwala na hindi kami basura. Nang makita iyon ni Marilag, hindi niya napigilang umiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa sa pagtatanggol sa sarili. Isang gabi, dumating si Nieves Baltazar mula sa Tanza, dalang ilang lumang gamit mula sa dating panadirihan ni Tia Osang. May dala siyang lumang kahoy na panukat ng harina, isang maliit na pugon na sira na ngulit maaalay pang ayusin, at kwaderno ng mga lumang recipe. "Marilag," sabi ni Nieves, "naisip ko baka panahon na para mabuhay uli ang panaderya." Napahawak si Marilag sa lumang kwaderno. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuklat ang mga pahina. Naroon ang sulat kamay ni Tia Osang, pandesal, monay, kababayan, ensaymada. Parang bumalik ang amoy ng umagang minsan niyang minahal. "Wala na tayong panaderya," mahinang sabi niya. "Wala pa," sagot ni Nieves. "Pero may mga kamay tayong marunong gumawa, may mga batang kailangang pakainin, may komunidad na gustong bumangon." Doon nabuo ang ideya ng Community Bakery. Hindi ito basta negosyo, magiging lugar ito kung saan maaaring magtrabaho ang ilang nanay, matuto ang mga kabataan at makabili ang mga residente ng murang tinapay. Ang unang libreng tinapay bawat umaga ay para sa mga batang papasok sa klase. Nang sinabi iyon ni Crisanto, nagulat si Marilag. "Ikaw ang nag-isip niyan?" tanong niya. "Hindi, ikaw, matagal na. Doon sa istasyon, sinabi mo noon gusto mong magpalaki ng panaderya para walang batang matutulog ng gutom." Natigilan si Marilag. Hindi niya inakalang naaalala pa iyon ni Crisanto. "Akala ko nakalimutan mo na lahat," sabi niya. "Marami akong hindi ginawa, pero hindi kita nakalimutan."
Muli, hindi sumagot si Marilag, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya umiwas ng tingin. Dumating ang araw ng public hearing tungkol sa planong demolisyon. Siksikan ng maliit na covered court ng barangay. Naroon ang mga residente, mga abogado ni Crisanto, ilang lokal na reporter, si Kapitan Zandro at si Sergio Valmayor sa kanyang legal team. Naroon din si Beatriz, nakasuot ng eleganting puting damit, tila hindi bagay sa init at sikip ng lugar. Si Marilag ang piniling magsalita para sa komunidad. Nanginginig ang hamog niya nang tumayo siya sa harap. Ngunit nang makita niya sina Pipoy, Luningning, Totoy at Kiko sa unang hanlan, lumakas ang loob niya. Hindi po kami tumututol sa pag-unlad, sinabi niya. Pero kung ang ibig sabihin ng pag-unlad ay itulak ang mahihirap sa mas malayo, gutumin ang mga bata at sabihin wala kaming karapatan dahil wala kaming pera, hindi po yun pag-unlad, pagtaboy po yun. May mga pumalakpak, ngunit agad pinatahimik ng opisyal sa harap. Tumayo si Sergio, may hawak na makapal na folder. With all due respect, these people are informal settlers. We have documents proving our right to develop the land. Ipinakita niya ang mga papeles. Mukhang maayos, may pirma, may stamp, may notaryo. Saglit na natahimik maging ang abogado ni Crisanto. Kung totoo ang mga dokumento, maaaring malagay sa alanganin ang buong laban. Napangisi si Kapitan Zandro. Ngunit bago tuluyang sumalita ang hearing officer, may kaguluhan nangyari sa likod. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang pumasok, hawak ang baston at isang lumang sobre. Payat siya, nanginginig at halos hindi na makalakad. Si Orencio Di Malanta. Nanigas si Crisanto nang makita siya. Ang dating kartero na tumanggap ng bayad kay Aling Perpetua upang hadlangan ng mga liham nila ni Marilag. Ang taong naging instrumento ng 8 taon nilang pagkakawalay. Anong ginagawa niya rito? Bulong ni Marilag. Lumapit si Orencio sa gitna, hingal na hingal. Ako, mahina niyang sabi. Ako ang may alam sa pirmagan. Nagkatinginan ng mga tao. Namutla si Kapitan Sandro. Paalisin niyo yan! Wala yan sa listahan na magsasalita! Ngunit nagsalita si Orencio ng mas malakas. Peke ang ibang pirma. Ako ang pinahanap nila ng taong gagaya. Binayaran ako. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa covered court. Itinaas ni Orencio ang sobre. Narito ang kopya ng usapan. Resibo, pangalan, petsa. At hindi lang yan. Napatingin siya kay Crisanto at Marilag. Matagal na akong duwag. Matagal na akong nanahimik. Ako rin ang nagkubli ng mga liham ninyo noon. Parang huminto ang hininga ng lahat. Napalunok si Marilag. Si Crisanto naman ay napakuyumang kamay. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi ito ang oras sa sariling sugat nila. Ito ang oras ng katotohanan ng komunidad. Ipinaggagawa sa akin noon ang kasinungalingan. At ngayon, muli nila akong gustong gamitin. Pero mamamatay na ako. Ayoko nang dalhin pa ito sa hukay. Sinubukan ni Sergio na ipahinto siya, ngunit huli na. Kinuha ng abogado ni Crisanto ang mga dokumento. Nakuna ng reporter ang mga revelasyon. Si Beatriz ay biglang tumayo, halatan na taranta. Lalo na nang bangkitin ni Orencio na may isang babaeng nagbigay ng impormasyon tungkol sa relasyon ni Crisanto at Marilag upang gamitin sa paninira. Hindi totoo yan, malamig na sabi ni Beatriz, ngunit nanginginig ang boses niya. Tumingin si Marilag sa kanya. Hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi matinding pagod. Pagod sa mga taong ginagawang laruan ng buhay ng iba para lamang sa pera, reputasyon at pagmamataas. Sa pagtatapos ng hearing, pansamantalang ipinahinto ang demolisyon. Ipinasa sa imbestigasyon ang mga dokumento ni Sergio at Kapitan Sandro. Ang mga residente ay nagsigawan sa tuwa, nagyakapan at umiyak. Hindi pa tapos ang laban, pero sa unang pagkakataon, hindi sila natalo bago pa man makapagsalita. Sa labas ng covered court,
Lumapit si Crisanto kay Marilag. "Panalo tayo ngayon," sabi niya. Tumingin si Marilag sa mga batang tumatakbo sa ulan, tumatawa, parang ngayon lang nakahinga ng maluwag. "Hindi pa tapos," sagot niya. "Alam ko." Saglit silang natahimik. "Crisanto," sabi ni Marilag, "salamat sa ginawa mo. Pero wag mong isipin na dahil lumalaban na tayo ng magkasama, ayos na ang lahat sa atin." Tumanggo siya. "Hindi ko iniisip yon. Kailangan ko munang buuin ang sarili ko. Matagal akong nabuhay na puro kailangang intindihin ng iba. Ngayon, gusto kong matutunang intindihin din ang sarili ko." Masakit iyon kay Crisanto, ngunit tinanggap niya. Dahil iyon ang tamang pag-ibig ngayon, hindi ang pilitin siyang bumalik, kundi bigyan siya ng laya na buuin ang sarili. "Maghihintay ako," sabi niya. Umiling si Marilag. "Huwag kang maghintay na parang nakatigil ang buhay mo. Mabuhay ka ng tama. Kung magtatagpo ulit tayo sa dulo, hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa awa, kundi dahil pareho na tayong buo." Sa sandaling iyon, sa gitna ng basang kalsada at ingay ng komunidad na nagsisimula palang maniwala sa bukas, nauunawaan ni Crisanto na ang tunay na pagbabalik ay hindi ang pagbabalik sa dating pag-ibig. Ang tunay na pagbabalik ay ang pagharap sa lahat ng nasira at tulong magtayo ng bago, kahit hindi ka sigurado kung may puwang ka pa sa tahanang muli mong binubuo. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa dulo ng bawat mahabang laban, hindi laging palakpakan ng unang maririnig. Minsan, katahimikan muna. Katahimikan ng mga taong pagod na, pero sa wakas ay nakakahinga na. Katahimikan ng mga sugat na hindi pa tuluyang magaling, pero hindi na rin dumudugo ng gaya noon. Matapos ang public hearing kung saan nabunyag ang pandaraya ni Sergio Valmayor at Kapitan Sandro Belmonte, hindi biglang naging perpekto ang buhay sa komunidad. Hindi yun kwentong kinabukasan ay may malalaking bahay na agad, bagong damit ang lahat at wala ng gutom. Mas makatotohanan ang nangyari. Nagsimula ang mga tao sa mabagal ngunit matibay na pagbangon. Sa unang linggo matapos maipahinto ang demolisyon, halos gabi-gabi ay nagpupulong pa rin ang mga residente ilalim ng lumang tarpal. Mas madalas na ngayon si Marilag Sarmiento ang nasa unahan, hindi dahil itinulak siya ni Crisanto Velarde, kundi dahil ang mga taong mismo ang humiling na siya ang magsalita para sa kanila. Nasa tabi niya si Mang Binildo, hawak ang mga papel at listahan ng mga batang kailangang maipasok sa paaralan. Naroon din si Ira Manlapas, pagod ang mukha, ngulit patuloy na nag-aayos ng papeles. At si Lemuel Pagsanghan na tumutulong sa paghahakot ng donasyon ng walang ingay at walang pagpapasikat. Si Crisanto naman ay nakaupo lagi sa gilid. Kung dati sanay siyang nasa gitna ng meeting, ngayon ay natutuhan niyang maging tagapakinig. May mga pagkakataong gustong-gusto niyang magdesisyon agad, lalo na kapag nakikita niyang nahihirapan si Marilag. Pero palagi niyang inaalala ang sinabi nito, "Kung magtatagpo ulit tayo sa dulo, hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa awa, kundi dahil pareho na tayong buo." Kaya hindi niya minadali, hindi niya pinilit, hindi niya ginawang kondisyon ang tulong. Lumipas ang ilang buwan, nagsampa ng kaso ang legal team laban kay Sergio Valmayor dahil sa falsification, panunuhol at illegal land acquisition. Si Kapitan Sandro naman ay nasuspindi habang iniimbestigahan ang mga peking papeles at panggigipit sa mga residente. Si Madam Griselda Katapang na dati matapang maningil ng renta sa mga barong-barong na hindi naman kanya ay napilitang humarap sa reklamo ng mga pamilyang matagal niyang pinagsamantalahan. Hindi nawala agad ang takot ng mga tao. Tuwing may dumarating na sasakyan sa kanto, may mga batang napapasilip, baka raw bulldozer na. Tuwing may lalaking nakabarong na dumadaan, may mga nanay na nagtatago ng dokumento sa ilalim ng unan.
Ngulit sa bawat araw na lumilipas na walang gumigiba sa bahay nila, unti-unti silang natututong maniwala na baka may laban nga ang mahihirap kapag hindi na sila magkakanya-kanya. Isang hapon, habang inaayos ni Marilag ang listahan ng mga bata na papasok sa eskwelahan, lumapit si Pipoy. Mas malusog na ito ngayon. Hindi na sing-init ng dati ang balat, hindi na rin laging nanghihina. May bitbit siyang lumang notebook na bigay ni Mang Binildo. "Ate Mila," sabi niya, "kapag lumaki ako, gusto kong maging nurse." Napangiti si Marilag. "Bakit nurse?" "Para kapag may batang may lagnat, hindi na siya tatanggihan sa klinika kahit wala siyang pera." Saglit na natigilan si Marilag. May kung anong kumirot sa dibdib niya, ngunit hindi na iyon kirot ng panghihina. Kirot iyon ng pag-asa na matagal niyang inakala na wala nang babalik. "Magiging mabuting nurse ka, Pipoy," sabi niya. "Pero kailangan mong mag-aral ng mabuti." "Opo," sabi nga po ni Kuya Kiko, "tuturuan niya raw ako magbilang." Napatingin si Marilag kay Kiko Nayon na nakaupo sa gilid, hawak ang papel at krayola. Hindi pa rin ito nagsasalita, ngulit sa tulong ng therapy na inayos ni Ira, natuto na itong gumamit ng drawing, sulat at senyas para magpahayag ng sarili. Sa papel nito, may guhit ng isang maliit na bakery, maraming bata at isang babaeng may hawak na tinapay. Sa ilalim, maingat na isinulat ni Kiko ang mga salitang itinuro sa kanya ni Mang Binildo. "Hindi na kami kakain ng tira." Nabasa iyon ni Marilag at napapikit. Ang isang pangungusap na iyon ay parang pangakong binitawan hindi lang para sa mga bata kundi para sa buong komunidad. Dahil doon, lalo nilang itinulak ang plano para sa community bakery. Hindi madaling itayo iyon. Kailangan ng permit, gamit, puhunan, training at lugar. Ang dating pwesto ng lumang panadariya ni Tia Osang sa Tanza ay malayo sa Payatas. Ngulit isang araw, si Nieves Baltazar ang nagmungkahi ng ideya. "Bakit hindi dalawa ang simulan?" sabi ni Nieves habang binubuklat ang lumang kwaderno ng recipes. "Isang maliit na bakery dito para sa komunidad at kapag kaya na, buhayin natin ang lumang panadariya ni Tia Osang." "Dalawa?" nagulat si Marilag. "Hindi ba masyadong malaki iyon?" Ngumiti si Nieves. "Minsan kasi anak, kapag matagal kang pinagkaitan ng buhay, hindi masamang mangarap ng doble." Narinig iyon ni Crisanto na nasa likod at tahimik na nag-aayos ng mga kahon ng harina. Napangiti siya, ngunit hindi siya sumabat. Hinintay niyang si Marilag ang magdesisyon. Matagal na tumingin si Marilag sa kwaderno ni Tia Osang. Naalala niya ang lumang pugon, ang amoy ng bagong lutong pandesal, ang mga batang nakapila sa umaga at si Crisanto na dati bumibili ng tinapay kahit kulang ang barya. Parang umikot ang panahon, ngulit ngayon hindi na siya ang batang naghihintay sa estasyon. Hindi na rin siya ang babaeng kumakain ng pagpag sa gilid ng tambakan. Siya ay isang babaeng maraming beses nasira, ngulit piniling magbuo hindi lang sa sarili, kundi ng tahanan para sa iba. "Dito sinimulan," sabi niya, "para sa mga bata. Kapag matatag na, babalikan natin ang panadariya ni Tia Osang." Doon isinilang ang Marilag Community Bakery. Sa unang araw ng training, naroon sina Aling Bining, Rowena Bagting, ilang nanay sa komunidad, si Dodong Pailan na natutong mag-ayas ng lumang oven at si Mang Tasyo Burias na gumawa ng kahoy na mesa para sa paghalo ng masa. Si Luningling naman ay nagdisenyo ng simpleng logo, isang tinapay sa loob ng 2 kamay. Hindi perpekto ang guhit pero punong-puno ng puso. "Ang ganda," sabi ni Marilag. Nahiyang ngumiti si Luningling. "Ate Mila, baka balang araw ako ang gumawa ng karatula." "Ikaw talaga ang gagawa," sagot ni Marilag. Sa kabilang banda, hindi lahat ng sugat ay gumaling sa proyekto at tagumpay. May mga taong kailangan pa ring harapin ang kasalanan. Si Roldan, matapos makulong ng ilang buwan dahil sa pagnanakaw at pananakot, ay bumalik sa komunidad na wala na ang dating yabang. Payat siya, gusgusin at hindi makatingin ng diretsyo sa mga taong minsan niyang pinagsamantalahan. Isang umaga, nakita siya ni Marilag sa labas ng repair shop ni Dodong at Mang Tasyo. Nakatayo lang ito, tila hindi alam kung papasok ba o aalis. "Anong kailangan mo, Roldan?" Tanong ni Marilag. Napayuko si Roldan. "Trabaho sana." Matagal siyang tinitigan ni Marilag. Marami siyang naalala. Ang paninigaw nito,
ang pangunguha ng kinita niya, ang araw na inakusahan siya nitong magnanakaw sa harap ng mga bata. Madali sanang sabiin na umalis ito at huwag nang bumalik. Ngulit naalala rin niya ang sinabi ni Mang Benildo noon. Ang kapatawaran ay hindi palaging pagbabalik sa dati. Minsan, pagpibigay lang ito ng pagkakataong managot ang isang tao sa tamang paraan. Hindi ibig sabihin pinatawad ka na ng lahat, dagdag ni Marilag. Kailangan mong patunayan araw-araw na nagbago ka. Oo, mahinang sagot niya. Alam ko. Si Orencio Di Malanta naman ay hindi na nagtagal. Dahil sa sakit at katandaan, unti-unting humina ang katawan niya matapos siyang tumestigo laban sa mga peking dokumento. Isang gabi, ipinatawag niya sina Crisanto at Marilag sa maliit na silid sa bahay ng kanyang pamangkin. Nakahiga siya sa banig, payat at halos butot balatma. Sa tabi niya ay isang maliit na kahon na naglalaman ng natitirang mga kopya ng liham, resibo at sulat kamay na nagpapatunay sa ginawa niyang noon. Hindi sapat ang sorry, sabi ni Orencio, hirap sa paghima. Alam ko yun. Dahil sa akin, nawala ang maraming taon sa inyo. Tahimik sina Crisanto at Marilag. Ginawa ko yun dahil kailangan ko ng pera para sa gamot ng asawa ko. Pero kahit ano pang dahilan, mali pa rin. Namatay ang asawa ko, dala ko pa rin ang kasalanan. Akala ko malilibing ko na kasama ko. Pero hindi pala namamatay ang konsensya. Napatingin si Crisanto kay Marilag. Alam niyang mas malaki ang sugat nito kaya hindi siya nagsalita. Lumapit si Marilag sa matanda. Hindi ko kayang sabihing walang lang ang ginawa niyo. Tumulo ang luha ni Orencio. Alam ko. Pero ayokong dalhin habang buhay ang galit. Sapat na ang dami ng taong kinain nito. Huminga ng malalim si Marilag. Pinapatawad ko kayo. Pero hindi ko kakalimutan ang nangyari. Gagamitin ko yun para hindi na madaling sirain ng kasinungalingan ang buhay ng ibang tao. Umiyak si Orencio ng tahimik. Kinabukasan, pumanaw siya. Ngunit bago siya pumanaw, naibigay niya ang huling testimonya na tumulong tuluyang palakasin ang kaso laban kina Sergio at Kapitan Sandro. Si Beatriz Valcarcel naman ay bumalik isang araw sa opisina ng foundation. Wala na ang dating yabang sa mukha niya. Hindi na siya nakasuot ng kumikinlang na alhas. Sa halip, simple ang damit niya at kita sa mukha ang pagkapahiya matapos madawit sa social media smear campaign. Nandoon si Ira nang dumating siya at agad itong nanlamig. Anong kailangan mo rito? Tanong ni Ira. Gusto kong kausapin si Marilag. Lumabas si Marilag mula sa loob ng maliit na opisina. Nasa likod niya si Crisanto, ngunit nanatili ito sa distansya. Ayaw niyang pangunahan na usapan ng dalawang babaeng parehong nasaktan ng pagmamataas at maling desisyon, bagamat magkaiba ang pinagmulan. Bakit? Tanong ni Marilag. Napababa ng tingin si Beatriz. Humihingi ako ng tawad. Tahimik ang paligid. Akala ko kapag nawala ka, babalik sa akin ang dating ayos ng buhay ko. Sabi ni Beatriz. Akala ko ikaw ang sumira sa lahat. Pero ang totoo, matagal ko nang hawak ang mga bagay na hindi naman akin. Pati si Crisanto, itinuring kong parte ng ambisyon ko. Hindi agad sumagot si Marilag. Hindi niya gustong maging malupit, ngulit hindi rin niya kailangang maging mabilis magpatawad para lang gumaan ang loob ng taong nanakit sa kanya. Hindi sapat ang sorry. Alam ko, kung gusto mong bumawi, hindi ako ang paglingkuran mo. Tumulong ka sa legal literacy program. Maraming babae rito ang pumipirma sa papeles na hindi nila naiintindihan. Kung talagang nagsisisi ka, gamitin mo ang pinag-aralan mo para hindi sila maloko. Napatingin si Beatriz sa kanya. Tila hindi makapaniwala na binibigyan pa rin siya ng paraan para itama ang mali. Gagawin ko, sabi nito. At hindi dahil gusto mong bumango pangalan mo. Dagdag ni Ira, matalim ang tingin. Dito, trabaho muna bago tiwala. Tumanggo sa Beatriz. Naiintindihan ko. Lumipas ang panahon. 1 taon, 2.
Hindi naging madali ngulit naging totoo ang pagbabago. Ang dating lugar na puro takot at gutom ay nagkaroon ng mas maayos na housing units sa tulong ng legal settlement, private donors at community labor. May maliit na klinik na hindi tumatanggi sa batang walang pambayad. May learning center kung saan nagtuturo si Mang Benildo kasama na ang ilang volunteer teachers. May repair shop sina Dodom, Mang Tasyo at maging si Roldan na unti-unting natutong manahimik at magtrabaho ng marangal. At higit sa lahat, may bakery. Tuwing madaling araw, muling naaamoy ang tinapay sa komunidad. Hindi na amoy usok ng sinusunog na basura ang unang bumabati sa mga bata, kundi amoy pandesal. Si Marilag mismo ang madalas unang dumarating, nakasuot ng apron, may harina sa kamay at may ngiting hindi na kasing bigat ng dati. Isang umaga, nadatnan niya si Crisanto sa labas ng bakery, may bitbit na kahon ng harina. Hindi mo na kailangang magbuhat niyan, Sabi niya. Ngumiti si Crisanto. Alam ko, bilyonaryo ka pa rin, di ba? Oo, pero marunong na akong magbuhat ng harina. Napailing si Marilag, ngungot may ngiti na sa labi niya. Ilang taon ang inabot bago niya muling nagawang ngumiti ng ganito sa harap ni Crisanto. Walang takot, walang bigat, walang pilit. Crisanto, sabi niya, may sasabihin ako. Huminto ito. Ana iyon? Dahan-dahan niyang kinuha mula sa bulsa ng apron ang lumang panyo. Ang panyong may bordang C. Ngunit ngayon, may dagdag na borda sa tabi nito, isang maliit na M. Matagal na tinitigan ni Crisanto ang panyo. Ikaw ang nagdagdag? Oo. Bakit? Dati, ibinigay ko yan para hindi mo ako makalimutan. Tapos naging alaala siya ng lahat ng sakit. Huminga ng malalim si Marilag. Ngayon, gusto kong maging tanda siya na may mga bagay na pwedeng magsimula ulit. Hindi tulad ng dati. Hindi para burahin ang nangyari, kundi para gumawa ng mas matibay. Naningilid ang luha ni Crisanto. Marilag, hindi na ako yung babaeng naiwan mo sa stasyon. Sabi niya, alam ko, hindi na rin ako yung babaeng nakita mong kumakain ng pagpag. Alam ko. At sana, hindi ka na rin yung lalaking mabilis maniwala sa kasinungalingan kaysa lumaban sa totoo. Hindi na, sagot niya. Tinuruan mo ako. Ngumiti si Marilag. Tinuruan tayo ng buhay. Dumating ang 3 anibersaryo ng Silong Marilag Foundation. Hindi ito ginanap sa hotel o function hall. Ginawa nila ito sa dating bahagi ng komunidad kung saan unang nakita ni Crisanto si Marilag na naghahati ng pagpag sa mga bata. Ngulit ngayon, wala nang tampak ng maruming sukot doon. May maliit na entablado, mga upuang hiniram sa paaralan, ilaw na ikinabit ni Dodong at mahabang mesa na puno ng tinapay, lugay, gulay at mainit na pagkain. Nasa harap ang mga batang minsang halos walang makain. Si Pipoy ay masiglang tumutulong sa clinic booth. Si Luningning ang gumawa ng mural sa pader, mga kamay na nagbibigay ng tinapay. Si Totoy Salag ay nagbabasa ng maikling mensahe bilang student leader. Si Kiko naman ay may sariling exhibit ng drawings at sa gitna ng kanyang mga gawa ay ang pamilyar na larawan ni Ate Mila na may hawak na tinapay sa gitna ng mga bata. Umakyat si Marilag sa entablado. Hindi na siya nanginginig gaya noong public hearing. Sa harap niya ay ang mga taong minsang takot tumingin sa bukas. 3 taon na ang nakalipas. Simula niya, may mga batang pumipila sa tira-tira. May mga nanay na natutulog ng hindi kumakain para lang may isubo sa anak. May mga pamilyang takot gumising, baka iyon na ang araw na gigibayin ang bahay nila. Hindi natin makakalimutan yon. Hindi para manatili sa sakit, kundi para maalala kung bakit tayo lumalaban. Tahimik ang lahat. Ang Silong Marilag ay hindi tungkol sa akin. Tungkol ito sa bawat taong naniwala na kahit itinuring kang basura ng mundo, hindi ibig sabihin doon ka nabibilang. Tayo ang patunay na ang tao kapag binigyan ng respeto, pagkakataon at kasama sa laban, kayang bumangon. Malakas ang palakpak, may mga umiiyak.
Si Mang Binildo ay tahimik na nagpupunas ng mata. Si Nieves Baltasar naman ay nakangiting nakatingin sa mga tray ng pandesal. Parang nakikita niya sa usok ng tinapay ang alaala ni Tia Osang. Pagkatapos magsalita ni Marilag, si Crisanto naman ang tumayo. Hindi ito nakasuot na mamahaling suit. Simple lamang ang polo niya, may bahid pa ng harina sa manggas. Maraming taon nakalipas, sabi niya. May isang babaeng nagbigay sa akin ng tinapay kahit kulang ang barya ko. Nangako ako na babalik ako. Hindi ko natupad yun sa oras na dapat. At dahil doon, marami akong nasaktan. Tumining siya kay Marilag. Humingi na ako ng tawad noon. Pero ngayon, hindi na lang ito tawad. Ito ay pasasalamat. Dahil tinuruan ako ni Marilag na ang yaman ay walang halaga kung hindi nito kayang yumuko, makinig at itama ang mali. Tahimik na tumulo ang luha ni Marilag. Sa komunidad na ito, dagdag ni Crisanto, hindi ako tagapagligtas. Kayo ang nagligtas sa isa't isa. Ako ay naging katuwang lamang. At habang kaya ko, mananatili akong katuwang. Matapos ang programa, binuksan nila ang bagong bahagi ng Marilag Community Bakery. May karatasan sa harap, gawa ni Luningning. Unang tinapay, libre sa batang gutom. Isa-isang pumila ang mga bata. Hindi na sila nakikipag-agawan sa tira-tira. Hindi na sila naghihintay ng sukot mula sa basurahan. Bawat isa ay nakatanggap ng mainit na pandesal mula sa kamay ni Marilag. Sa huling bahagi ng araw, nang halos lumubog na ang araw, naglakad sina Crisanto at Marilag patungo sa lumang kanto kung saan siya dating natagpuan nito. Tahimik silang tumayo roon. Wala nang dating tampak ng basura. May tanim ng ilang halaman, may pader na may mural, at may upuang kahoy na gawa ni Mang Tasyo. Dito mo ko nakita noon, Sabi ni Marilag. Oh, sagot ni Crisanto. Dito rin ako unang namatay sa hiya sa sarili ko. Napatingin siya rito. Pero dito rin nagsimula ang pagbabago. Tumanggo si Crisanto. Salamat at hinayaan mo akong manatili. Hindi kita hinayaang manatili dahil kailangan ko ng bilyonaryo. Hinayaan kitang manatili dahil pinili mong maging tao. Napangiti si Crisanto habang naninilid ang luha. Marilag, sabi niya, hindi kita mamamadaliin, pero kung darating ang araw na kaya mo na, gusto kong makasama ka. Hindi para ituloy ang lumang pangako, kundi para gumawa ng bago. Matagal na tumingin si Marilag sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Hindi na natin kailangang bumalik sa lumang stasyon, sabi niya. Wala na tayo roon. Nasaan na tayo? Tumingin si Marilag sa bakery, sa mga batang tumatawa, sa mga ilaw ng maliit na tahanang itinayo ng komunidad, at sa mga taong minsang nawalan ng boses, ngunit ngayon ay may sariling direksyon. Nandito, sagot niya, kung saan tayo dapat magsimula. Sa pagtatapos ng kwento, hindi naganap ang isang marangyang kasal o biglaang perpektong buhay. Ang naganap ay mas mahalaga roon. Isang komunidad ang natutong tumayo. Mga batang minsang kumakain ng tira ang natutong mangarap. Isang babaeng minsang iniwan at dinurog ng buhay ang naging ilaw ng maraming tao. At isang bilyonaryong inakalang pera ang sukatan ng tagumpay ang natutong ang tunay na yaman pala ay ang pagkakataong itama ang mali, magmahal ng may pananggutan at manatili kahit hindi ka sigurado kung patatawarin ka. Makalipas ang ilang buwan, muling binuksan ang lumang panaderya ni Tia Osang sa Tansa. Hindi na ito madilim, hindi na basag ang karatula. Sa unang umaga ng pagbubukas, si Nieves ang unang nagsalang ng pandesal. Si Marilag ang unang nag-abot ng tinapay sa batang kulang ang barya at si Crisanto naman ay nakatayo sa gilid, nakangiting pinapanood ang pangakong minsang nawala, ngulit sa wakas ay natupad. At sa pader ng panaderya, naka-frame ang lumang panyo na may burdang C at M. Sa ilalim nito, may nakasulat, may mga pangakong nahuhuli. Pero kapag sinamahan ng katotohanan,
pagsisisi at gawa, maaari pa ring maging tahanan.